Oy, matanda. Masadong mapagbigay ang ginglong ngayon. Chanlin! Mang bituin. Engalon, mulang natuto ng marangya. Ang buhay ng isang babae. Batang walang galang. Ganyan ba ang para mo ng pakikipausap? Kailan ka ba pinakitunguhan ng masama ni Yinglong? Hintay ka lang ipapaliwanag ko ng maayot. No huli, akong pumunta sa hit ng silangan para mamagitan saya gira ng mga may balbas o teteni sa tanit. Ang dalawang organisasyong teroristang iyon, ipinasok nila ako sa isang bulok na hotel na nakakaalaga ng $20 at noon uli sa Timak Silonggong Asya mas nakakatawa pa. Anak, tama-tama na. Napaka-komportable ng misyong ito. Ang target na pinoprotektahan mo sa iyong pagbabalik ay ang fiancé na inayo para sa iyo ng pamilyang 5 taon nang nakalilipas. Ang tanyak na batang Panginoong Su. Matagal na akong itinakwil ng pamilya. Ang kasunduan saya kasal ng pamilya ay dapat nang mapawalang bisa tungkol naman sa buhay o kamatayan ng batang Panginoong Su. Ano namang kinalaman ko ron? Siya ay nakabu. Eneke isang kritikal na chip na nejing panigdigang puhunan. Ingayong ikaw na ang ihari ng Yinglong. Ikaw lang ang makakasiguro sa kanyang kaligtasan. Bukay di kadahito. 5 taon na ang nakalilipas. Ang utak na nakbintang saya iyo ay ang parehong grupo ng mga tongjet sa kanya. Hindi mo ba gustong malaman ang katotohanan? Isipin ay marangal na hari ng Yinglong ay ginasahan. Isang babae. Bugmalitin ang kalaban. Kilos. Sabay-sabay na ngayon. Urongi! Ano ang sitwasyon ninyo riyan? Kaya pala dalawang mamamatay tao mula saya banal na hukuman ng kanluran. Mukan. Itong aking fiends ay nakagawa ng matinding gulat. Matanda. Para linisin ang pangalan ko o tete malaman ang katotohanan. Ang misyong ito. Tinatanggap ko. Kumilos kayo sa lalong madaling panahon. Si Yinglong ay nakapaglagay na ng iyong kapatid na si Chonda sa loop ng Junlin Group 2 taon na nakalilipas. Direkta kang pumunta sa kanya para makipaugnayan sa batang Panginoong Su. Ikaw na matandang madumi. Kuya, alis na lang ba tayo ng ganito? Lakaji, Hong Kong hindi natin siya bibigyan ng tikim ng oting lakas. Hindi ba tinasayang lang ang pagpunta natin? Maaring hindi kita matalo, paro kaya kitang inisin hanggang mamatay. Lakaji! Huwag kang tumakbo. Sushangi Feng! Uminto kahya. Abulin ninyo. Huwag kang tumakbo. Uminto kahya. Bilis! Huwag kang tumakbo. Uminto kahya. Nasaan sila? Nawala sila. Walang gisilbi. Pechloy, ninyong hanapin. May sasabihin ako sa inyong lahat. Itong si Sushangi Feng ay ang loking gusto ni Bemini. Sobra na siya nakainom ng gamot. Tiyak na hindi na siya makakalayo. Pechloy, ninyong hanapin. Indikaw na kayo. Antokin na ako. Matanda. Maari ba nating pag-uusapin ito ulit? Ang pakiusapan akong maging hostess sa ba ay sapat na para sa akin. Kasalang politikal. Wala talaga akong interes diyan. Isipin mong kwarto ito ng isang hostess? Hindi ka panipaniwala. Ako ang batang Panginoong Su ay napatpat sa isang lugar na gaya nito.
kakaiba. Bakit parang nilalangat ako? Sumpain. Ang basong tubig na ilon. Ang mga alipores ng banal na hukuman ng kanluran ay nilagyan siguro ng gamot ang inumin ko. Ito ay Hindi ko kaya. Banal na hukuman ng kanluran. Balang araw saya, kalaunan, lilipulin ko kayong lahat. Ang sakit ng ulo ko. Nazamok. Ano ang nangyayari? Maari kayang kagabi ay kaming dalawa. Bagamat hindi kita kilala. Itring mo na lang itong kabayaran. Nang pagbintang saya iyon nun. Babaeng iyon mula sa pamilya Chen. Nananggakit sa kanyang bayaway bumalik na. Sabihin mo saya kanila, hindi ako papaya. Napakasalan ng bijeng na iyon. Lalong imposibleng pakasalan ng basura mula sa pamilya Ye. Paumanin, humihingi ako ng tawad. Ayos lang. Si na bumalik ka na sa trabaho. Bakit siya nandito? Sabi ng commander, kung hindi ka pa rin magpapakasal, magpapadala siya ng isang buong dibisyon para gapush ka o teti personal na ayusin ang iyong kasal. Sinusubukan MOU ba akong takutin? May idela ako. Bumalik ka o tete sabihin saya matandang iyon, may fiancé na ako. Ate Lin, hindi ba kita kilala? Ang inglong, saya larangan ng digmaan. Ngunit baguhan saya, larangan ng pakibig. Single ka mula pagkapanganak. Kahit kamay ng lalaki, ay hindi pa nahahawakan o tete may kasintahan ka. Gusto mo bang makatikim ng bugbog? Sija ang boyfriend ka. Hindi, mahari, Ate Lin, tinatanggihan MOU ang isang tanyak na tagapagmana ng pamilyang Su o pinipili ang isang waiter siya halip. Ito ang tinatawag neting modernong romansa. Ano bang alam mo yung tungkol diyan? Ika, Meijing boyfriend kita. Mukhang hindi niya ako nakilala. Medyo tsongga siya. Pero favor sa akin, ang pagpapanggap niya bilang kasintahan ko ay magbibigay sa akin ng oras sa aking pamilya. Tignan mo, kung hindi mo gusto, huwag mong pilitin ang iyong surili. Bata ka, paano mo nagawang sirain ang plano ko? Walang parahan na hindi ko mapapahamo ang isang amak na waiter. Hindi mo ba napapansin, interesado na ang aking mahaw na atilin? Tara na, hindi mo ba nakikita ang ekspresyon ng labis na kagalakan saya kanilang muka? Nakakai! Si pumapayagi ako. Sandali, ang tahong ito, bakit parang pamilyar? Hindi ba ito ang kasintahan ni Ate Lin, si Su Changfei? Ika, kayong dalawa, ikaw at si Su, si Hena, nakita mo na mismo, ngayon, may boyfriend na ako. Kaya tihilan mo na hang pagtulong sa matandang ilong, napilitin ako. May pupuntahan pa akong appointment. Hindi naman siguro bastos ang lalaking ito di ba? Sinusubukang hawakan ang kamay ko paka kita pealang. Tara na! Gano ka na kategal na waiter? Sa Chinshinkeo.
Napakamala niya counter. Makikisabay na go. Hindi pa matagaw. Nasa panahon pa ni ship. Kumander, ti nanggihan ni Ate Linang. Kasunduan saya kasal, saya batang tagapakmanan ng Manggasu. Ano? Magpapadala ako ng mga tauhan para kalatkarin siya pabalik igad. Ngunit tila silang dalawa. Ni Batang Panjinong suway makasama na iko ang magpapanggap. Na boyfriend kayo, tulungan mo akong arapin ang pamilya ko na gustong ipakasal ako. Ibang bagay, hindi na kalanggong. Natatakwa siya na makagulo ako sa pagganap ni Jan ng kasintahan. Sishi, magkakondisyon ay ayos lang naman sa akin. Tara na, kunin na natin ang sertipikong gayon din. Nakpapanggap ka lang na boyfriend ko? Paano yung hindi talaga nagpapakasal? Kahit pagkailang nakasintahan. Mapapressure pa rin ako, hindi ba? Tara na! Bakichi siya. Lakas! Hindi ka pa ba tapos humawak? Palagi mo bang ginugusto ang manamantalan ng tao? Kung hindi lang dahil saya gwapo mang muka, susuntukin na kita. Isi Shengshi. Chang Feng, ang pagpili ko sa iyo ay hang pabor para sa iyo. Huwag kang humanap ng gula, sumama kay sa akin at magpakasal na tayo. Gayon din, kung hindi, kapag binawin ng pamilyang iang aming pondo, ang pamilya mo ay maghintay na lang na mabangkarote. Isi Shengshi, ang pilit na bunga ay hindi kailanman matamis. Bakit mo ba ako kinukulit? Batang Panginoong Su, ang pamilya ninjong suway nagbigay na ng huling utos. Kailangan mo akong pakasalan. Wala ka ng ibang pagpipilian. Sino ang may sabi? Mayasawa na ako. The film was translated Siya, and narrated ang by aking asawa. Tulungan mo ako. Siya. Mukha siyang babaeng malandi. Mahari bang? Hostess siya. Ikaw. Ang babing tulad niya ay malamang napuno na ng sakit ngayon. Hindi ka ba natatakot na mahawa sa pakikipagdate sa kanya? Isi Shengshi, kailan ka pa nagkaroon ng karapatang makialam sa babay ko na magsalita tungkol sa babae ko? Kahit hindi ko siya pakasalan, hindi kita pagtutunan ng pansin. Paano mo agawin ang lalaki ko? Naniniwala ka ba talaga na hindi kita dudurugin na parang hipit? Chanlin! Amang ginawa mo kanina. Hindi lang sambayan, di ba? Ano sa tingin mo? Gusto mo bang tulungan kita? Ikaw, ayos ka lang ba? Ito, bakit Chinji? Alam na ako ang sumalo ng gulo para sa iyo. Dapat ay tumawa ka na ng pulis ngayon din. Magpanggap ka lang bilang boyfriend ko. At ako na ang bahala sa kanila para sa iyo. Malandi ka. Nagtatangka ka pang hamunin ako. Naniniwala? Ba, nahuhubaran kita saya isang iglap o te isasabit sa puno para pagpiestahan nila. Ka na malanding babae. Napagdesisyonan mo na ba kung paano mo gustong mamatay? Linchiki, ganito ba talaga katindi? Paanong nangyari ito? Kalimutan mo na siya. Ilayon niyo, si Su Changfen. Masyadong mahihina kayong mga lalaki. Hindi pa nga ako nagsisimulang magpainit. Puro tiklop na kayong lahat. Ang galing ng babang too. Mas mausay siya kaysa saya.
Nobya ng pamilyang Chan na nagtangkang akitin ang sariling bayaw. Su, Changfeng, napakasama mo. Duwag palasiya. Changfeng. Alang-alang saya pagkakaibigan ng ating mga pamilya. Pakiusap magmakaawa, kasaya kanya na, patawarin ako. Pagkakaibigan ng pamilya, magkapitbahay lang palakaw. Ay Zeng, waiter. Pero ang lalalim ng mga salitang hinagamit mo, sinusubukan mong magtuno kagalang-galang. Pero sa tingin kay, kapag ang mga daw, mahilig silang magpanggap. Huwag mo na akong gagambalain kailanman. Nakita mo mismo, ang sawa ko ay hindi basta-basta. Sa susunod, hindi na lang basta. Pagi sa salawa lang abutin mo. Ang taong iyan ay nakikisawaso lang saya karangalan ng iba. Lumayas ka sa nahito. Salamat sa kanyang gayong araw. Kahit medyo may lapsiya, nakakaaliw naman siya. Kung gaisipin, magiging mabuti siyang asawa. Ganito na lang. Bumaliki ka muna sa trabaho mo. O tetay mag-usap tayo mamaya. Bakit pa maghihintay? Enggayo ng tampanahon. Magpakasal na tayo ngayon din. Tara na! Apelidong Suring, ang gamit niya, bagaman. Hindi ko sa tingin ay kamag-anak siya ng pamilyang Su. Awag na natin ang kasunduan sa kasal. Tawagin mo akong asawa gasto kong marinig. Asawa ko. Ano? Huwag mang sabihin. Hindi ka pa nakakaroon ng relasyon nun, di ba? Paano ilon naging posible? Sino ba ang hindi pa nagkaroon ng relasyon? No, ako ay naitalaga sa Saudi Arabia. Hindi mo alam kung gaano karaming lalaki. Changfeng, ayos ka lang ba? Zuchen! Ang manga waiter ba ay talagang kumikita ng malaki saya panahon ngayon. Ang kaibigan ng isang waiter ay nakmamaneo ng ganito, karanyang sasakyan. Alice na wife. Sandali lang, linuwing Nathan, ang isang bagay. Huwag na huwag mong hayaang lumipat ang imahinasyon mo. Anong klaseng pangangarap ang ginagawa mo? Ito lang. Lily. The film was translated Alam ng and gunggong na narrated ito na by may M. sadyang Media. nangudyok sa akin para harapin ang matanda. Kailangan kong gampanan ang papel ko. Kailangan kong ituloy ito hanggang wakas. Hindi ko hahayaang mabigo ang palabas dito. Titisin ko ito. Ibigay mo sa akin ang mongga susi. Simula ngayong, bahay ko, ay bahay mo na rin. Ngayong gabi, lumipat ka na oy, tumira kasama ko. Kakasal. Pealang namin kahapon. At nagsasama na agad tayo sa isang bay. Hindi pa ako anda para dilang. Marami pa tayong oras para maganda. Ngayong gabi. Tara na. Sandali lang. Baka medyo gabihin ako ng uwi. Gayong gabi, kailangan kong dumalo. Saya danaraw na piging ng anak ng nakababata kong kapatid. Nakababata mong kapatid. Saan siya nagtatrabaho? Mas matagumpay siya kaysa saya akin. Nagtatrabaho si Ja sa Junling Group. Zhongling! Maayos na lugar nga iyon. Inchikawi nasa nasa ilalim ko pala nagtatrabaho, ang kapatid niya. Nagtataka ako. Kung malaman niya ang katotohanan, magugulat kaya siya. Sishi, alis na ako. Ika-100 araw na pagdiriwang ng sanggol ng pamilyang Gichun. Memgabga po nawing dumalo sa ikesang daan araw na piging. Lahat tingnan ninyo kay bago naman. Memgabga po nawing dumalo sa ikesang daan araw na piging. Hindi ba ito si Chunlin ang isa na itinakwil ng pamilyang Gisyong dahil sa pagukit saya kanyang bayaw? Walang gihiya. At si May lakas pa ng loob na bumalik. Chen Lin. Siyang nga ang itinakwil na anak ng pamilyang Chen. Narinig ko na nabali ang kanyang mga binti o tete, pinalayas dahil saya pagukit sa kanyang bajao. Anong ginagawa niya rito? Ingatan amoyo ang tono moyo. Sadyang pumunta ako rito para makita si Xiaoda. O tete ang aking munting pamangkin. Alis na ako agad pagkakita ko sa kanya. Ito ay regalong sadyang dinala ko para saya aking munting pamangkin. Napakawalang hiya. Sinusubukang magpanggap na may halaga ang basurang bato na iyan bilang regalo. Anong basurang
Bato, ito ay tropeo ng dikmahan. 3 buwan nang nakalilipat. Pinangunahan ko ang aking mga tropa saya hangganan. Ito ang inialay ng mga maharlika. Saya gitneng silangan bilang tributo ng kanilang buong bansa nang sila ay nakmakaawa para saya awa. Hindi lang siya walang haya. Ang kapaw naman ng mukha mang magyabang. Seguridad. Alina, rito, o te kalat ka rin ang babing. Ito palabas. Seguridad sa Paijing. Ano ba yung? Xiao Da, Chanlin! Sheng Da. Sino? Asa iyo rito? Amoy mahirapi ka. Umalis ka na. Huwag mamadumihan ang anak ko. Xiao Da, kahit ikaw ay hindi naniniwala sa akin. Ang Xiao Da ba ay pangalang nararapat mong gamitin? The film was Lilian. translated Isa and lamang ito, narrated by walang MV. kwentang bato. Mas gusto ko pang dirogen ito, OTT ipoken SA aso. Kay hangaso ay mayrapang, ingujay nito. Eko, napulubi, mayroong ka bang numang respeto sa irarkiya? Alam mo o ang nangyari ng taong yon. Nang higit pa, saya sinuman. Ako ay naisangkot. Pinagbintang ka. Ano naman gayong? Eko na isang babaeng nanggakit sa Arlingbyo. Ay wala kong jeep. Isang pulubing walang-wala. Na nagpunta ka pa saya kaidang araw na piging ng aking anak. Nakakajiri pa ako. Xiao Da, nagbago ka na. Chanlin! Hindi mo pa rin matanggap ang katotohanan. Isa ka alam mo. Natalo ng walang-wala. Akala mo ba ikaw pa rin? Ang mataas at makapangyarihang dalaga ng pamilyang Gitsyon. Ako! Sa kabilang banda ay malapit ang mapromote bilang direktor ng Junlin Group. Ang agwat sa pakitan natin ay mas malawa pa kaysa sa agwat mo otang isang aso. Sige. Mula Eng Galeon, hindi na tayo magkakilala. Huwag kang magmadaling umalis. Dahil nandito ka na rin. Bakit hindi mo sabihin saya lahat? Kung hang walang hiyang babaeng Cheng na ito ay may asawa na. Tunay akong nagtataka kung anong uri ng lalaki ang makakagusto sa iyo. Mari mo akong o tetimaring hindi ko ito dibdib. Pero, paano mo nagawan insultuin hang hasawa ko humihimi ka ng kamatayan? Ang jabang mo namang magsalita. Ikaw na babaeng giligaw. Naglakaslop ka pang bantaan si Binibining Lin. Galit ka na ba? Natatakot ako ay tunay na natatakot. Gusto kong makita kung gaano ang posibleng magagawa ng isang tulad mo sa akin. Chanlin! Ano ang ginagawa mo? Noon, nagpakita ako saya, iyon ang kaunting respeto sa hindi pagpanagot sa kanya. Pero, ngayon, tapos na tayo dahil naghahanap siya ng kamatayan, hindi na ako magtitimpip. Chen Lin, paano mo nagawang saktan ako? Ako ay siyang senior executive sa Junlin Group, Bantay. Iyan lang ba ang kaya mo? Chanlin! Sinatapak ka mo ang dangalang Junlin Group. Ling siya. Bugbugin niyo siya hanggang saya mawalan ng malay. Chingina na ching. Kung sino, may lokas ng loop na hawakan ng babay ni Su Changfeng. Ang lahat ng narito ay mga taong may katayuan at tanggal. Sinutya sa kala mo. Idilat mo ang iyong mga mata. Tumingin ang maigi. Su. Kaya pa si Pangulong Su. Pangyulong Su, Ito. Siya nga talaga si Pangulong Su. Pangulong Su. Kulang lang po ako saya pagkunawa kanina. Kakalipat ko lang po saya punong tanggapan. Pakiusap alang-alang.
Saya ikay sandang araw na piging ng aking anak. Patawarin ninyo ako sa pagkakataong ito. Tama, Pangulong Su? Isa lamang itong malaking hindi pagkakaunawaan. Nung nasa bahay pa kami, madalas kong marinig na binabanggit ka ni Xiaoda. Sinasabing napakalawak ng iyong pangunawa o tetek, napakahusay mong pinuno. Pangulong Su, nagawa niya talaga ilon. Isong business card, lang. O tete, natakot sila ng gusto. Kung ganun, makikipaglaro na lang ako sa kanjang. Palabas, asawa, huwag, na nating, ibaba ang gating, antas sa mga taong, mababo ang pag-isip. Hindi tayo nababagay saya kanila. Tama ba ang narinig ko? Ano ang itinawag ng babaeng iyang kay Pangulong Su? Asawa, karapat dapat ba siya para saya kanya? Karaniwan lang iyan. Ang mga gold digger kapag nakakita ng mayamang batang Panginoon, ay gusto lang si Jiang, dikitang, Chen Lin. Nararapat kang mamatay. Pangulong Su, hindi ko inasyang na ang babing ligaw na ito si Chen Lin ay maglalakas loob na. Insultuin ka, babalin ko ang kanyang mga braso o tetebinti ngayon din para makabawi sa iyo, ayos ba? Napakawalang galang. Paano mo nagawang awakan ng babae ko? Ano? Pangulongso, ay tunay na asawa ng babaeng giikto. Ang gwapo o tete kisik ni Pangulong Su. Nakahanap talaga si yan ang komportableng buhay. Kailang kaya? Ang ganitong kalakin. Swear, the rating. Esayakin. Pangulongso, nagbibiro lamang kayo. Isa lamang siyang duka. Nakasuot ng basang pinulot lang. Nagugutom ba siya? Makakaya niya bang bumili ng mumurahing pagkain? Ano? Director Chan, hindi ka ba naisisiyahan? Sasawa ko mula sa huling group. Hindi. Sa pambubuli at pagpapaiya sa kanya, ipinapakita mo ang kawalan mo ng respeto sa akin. Lumuhod ka at humingi ng tawa sa kanya ngayon din. Lumuhod ka. Pangulongso, isa lamang siyang karaniwang tao. Karaniwang, hindi man lang siya kwalipikadong. Makakarapyo. Muhangi, yaw mo na yatang manatili sa Konlin. Muhangi na parito si Shinugi sa pishin na ito. Partikular para takutin ako ang bagong direktor. Pagpapakita ng kapangyarihan, hindi ba? Chanlin! Patawaji, nabulak ako at naging mapakmataas. Enggo bawat pagkakamaling nagawa ay kasalanan ni Chen Da. Pakisuyong magpakumbaba o tete palampasin ang aming kawalan ng galang. Pakui ko pagsasabihan ko siya ng matindi. Ayos! Ba? Sumasamba ka saya malalakas at yumuyurak saya mahihina. Isa kang oportunista. Hindi ka na nararapat manatili saya Junlin. Sekretarya ng Gizu. Aja, mo na. Kalimutan na lang nitang ang tungkol dito. Naawa ka ba sa kanya? Mas mahahaba pa ako, saya isang asong ligaw, kaysa mahabak saya, kanya. Ang pangunahing alolohanin ko ay kung harapin ko si Chunda at mabigon naman akong makipakita sa batang Panjinong Su. Makakabala ito siya aking misyon ng pagprotekta. Sayang naman ang pagsisikap kong ganoon. Paanong magiging sayang? Asawa! Umuwi na tayo o tete magapunan. Ipagluluto kita ng scallion, pancakes. Sige, tara na? Tara na? Hoy, binibini. Bumalikin na si Chanlin. Kung malalaman niya ang katotohanan tungkol sa nakaraan, malalaman niya kaya. Huwag kang mainip. Dahil naglakos loob siyang bumalik, hayaan mo siyang masaksihan ang kapangyarihan ng pamilyang kailangan kong sabihin. Ang iyong pagarte ay mas megling pa sa maraming profesional na aktor. Ang parhan ng pagdala mo sa iyong sarili bilang isang batang Panginoon na mayaman. Sabihin mo bago ka naging surfer. Hindi kay ba naging extra sa mga pelikula? Sino ang nakukunwari? Ang John Lene, akin noon pa man. Kalimutan mo na yan. Babaeng ito isang segundo lang nakalipas ay naawa pa rin sa ibang lalaki. Bakit kailangan mo, Peng, magpaliwanag ng marami sa konya? Ano, Ilon? Ito ay ang Batang Panjinun o tete ang surili mong kumpanya tama. Ganito kalaking kumpanya. May kamag-anak ako na naglilinis dun. Ikinuwento niya. Si Pangulong sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Sa tingin ko ay hindi ka masamang tao. Paano kung magsimula tayo bilang magkaibigan? Ibig mang sabihin saya tingin mo ay gwapo ako tama. At si Keso na tayo. Ngunit gusto mo paring magsimula bilang magkaibigan. At gusto mo paring magsimula bilang magkaibigan. Makikimano pisyo. Sisi ayos lang. Tara na. Umuwi na tayo. At matulog. Tara. Hindi ko pa naililipit ang aking manggagamit. Siya na lang natin ang sarili ritong ngayong gabi. Bukas, tatawa ako ng maglilipat saya mangga iyon. Teka. Siyang ka nakatira. Ako! Nakatira lang naman ako sa isang maliit na lugar na nakakalaga ng 1,000 kada buwan. Kung saan halos hindi makasya ang kami. Wala nang espasyo para saya iba pa. Kung Ginji, inasan mo ba ang tumira ako sa Imaligvilla?
Gusto kayo ang malilayat na lugar. Mas gusto ko nga ang mangga iyon. Hindi naman, ako sanay tumira sa malalaking lugar. Bago ko resolbahin ang kasunduan saya kasal. Sa babaeng iyo mula sa pamilyang Chen. Mas mabuting huwag ko munang ipaalam. Tuni kong pagkatao. Baka magkamali siya ng akala. Hi, Zhu Chen! Humanap ka ng isa sa pinakamaliit na ari-arian na nasa ilalim ng ipanggalang kayo. At iwan mo ang mga susi sa pinto. Nandiyan na ako sa loob ng ilang sandali. Diyos ko, akala ko ay sa itong lumang lugar na si Rasira. Pero hindi ko inaasahan. Hanggang ito ko laking The film was biya. translated Sangkot ba siya? and Saya ilang. narrated by Majijiling na Amelia. negosyo sa ating likuran. Kaya ito ang tinatawag mo na 1,000 kada buwan. Isang silit na masikip na masikipin na lugar sa dekorasyong ito. At sa istilong ito, lalo na ang 1,000 kada buwan. Kahit ang 1,000 kada araw ay kulang pa. Ano ba ang problema mo? Hindi ba sinabi ko sa iyo humanap ng pinakamaliit na arian sa ilalim ng panggalang kayo? Pinakamaliit. Napakaunghelyable mo. Pangyolong Su, ito ang pinakamalit. 900 metro kwadrado lang ito. At wala pa itong pool. Ikaw. Ingayong gabi. Dito na lang muna tayo. Kahari-ari ang gusto. Ipagmamayari noon ng isang siya. Nabigo siya sa isang kasunduang pang negosyo. At pinuhusan ng tubig ng bang daw. Ipinagtanggol ko siya. O doon ko nakuha mga susi. Tama. May hindi tama. Mari kayang hula niya ang pagkatao ko. Angga, baka na ito ay tila nadunghisan. Ano, ang bay na ito ay regular na nililinis ng mga tawen. Majing ang taas ng mga halaman ay maikpit na pinamamaalahan. Paano ito mahiging marumi? Sa kabila ng maikpit na pamamahala, nagawa pa rin nilang magiwan ganitong karumihan. Ang seguridad sa top tier villa na ito ay hindi man lang kosingasahan. NG mga asong militar na pinalalaki ng ating koponan. Ano ang nangyayari rito? Huwag kang magalala, itatanong ko ngayon din. Kumusta, Shang Jun? Tulungan mo akong suriin kung sino ang may-ari ng Jajuan Villa 301. Nasa ilalim ito ng pangalan ni Batang Panginoong Su. Nagbibiro ka ba, Ate Chen Lin? Kayo na ba ang natutulog sa isang kalokohan? Ibinababa ko na ang telepono. Ang panganay na Batang Panginoong Su na naman, nasalat siya ng dako hindi ba? Bagaman isa itong malaking pagkakataon, hindi ko inasyahan na ang big shot na tinulungan ng aking asawa nung siya ay nagtatrabaho bilang waiter ay ang mismong lalaking iyong mula sa pamilyang Su. Hindi katakataka, naglakasloob siyang magpanggap bilang panganay na Batang Panginoong Su. Lumalabas na nakilala niya ang tunay na isa at si Lai nasa mabuting relasyon. Pala! Sa totoo ang bahay na ito ay pinaupalang sa akin ni Batang Panginoong Susaya murang halaga dahil nakita niyang wala akang matutuluyan. Kaya niya ito'y pinapa sa akin ng napakamura. Kung ganun sa pagtira, morrito, hindi ka pa ba nakarinig ng anumang kakaibang ingay? Ano? Ang mga tahong hit ay nandito lahat. Para saya Batang Panginoong Su, simula nang pumasok tayo ngayong gabi. Otete binuksan ang mga ilaw. Hindi na kami nakalabas. Tayang! Ingayong araw. Walang makakaalis sa inyo. Sino ka? Paano ka nakapasok? Ang labasan
ay nakarang. Mukhang wala nang ibang paraan. Kailangan ko na lang tanggapin ang aking kamalasan. Ikaw OTT ang batang Panginoong Su na ito ay napakalapit. Ngunit itinuturing ka niya bilang isang gumagalaw na target upang makaakit ng mangga, mamamatay tao OTT gumuhit ng apo. Hindi katakatakang ipinarenta niya ang bayi na ito sa iyo. Mag-iingat ka na simula ngayon. Saan ka nang galing? Masyadong madaldal ang bibig ninyo, hindi ba? Unahin ko kayong tagayin. Hoy, sandali. Magkano ba ang gasto, Mang Pra? Sabihin mo ang presyo mo. Ipapalipat ko iyon saya iyo. Ang lalaking ito ay may paninindigan pala at guwapo pa siya. Kapag tapos na ang magtatapat na ako sa kanya. Kung matatanggap niya, hindi namon magazine. Masama ang ganitong duri ng buwa. Tingnan MOU, ang sarili mo, wala kang karanasan saya negosasyon. Hindi ganyan ang The makipagnegosasyon. film was Paano kung translated kulang ang and pera mo? narrated by OTT N-Media. magdesisyon silang patayin pa rin ang bihar. Ano ang gagawin mo nun? Chanlin, anong oras na sa tingin mo? Bakit ka pa rin nagsasalita ng walang kabuluhan? Sana, nagtatanggal ba kayong dalawa para pakmukhaing hangal ang sirili ko? Para pakmukhaing hangal ang sirili ko? Pagsama-samahin ninyo silang lahat. Dahil umabot na esa ganito ang situation. Sige, makikipaglaro ng binibani-benin. Ito sa iyo ang manga tahong hit. Paano siyang naging ganito kalakas? Salo bilaman ng ilang galaw. Pinatumba niya ang isang grupo ng mga lalaking malalaking katawan na may dalang mga talim. Napakabilis at napakalakas. Ito ang babaeng gusto ko, si Su Changfeng. Napakazala. Ang manga tahong hit ay iba sa now ng grupo. Malinaw na dumaan silang lahat sa pagsasanay para sa manga palingapahang mamamata at narito si la para sa ating buhay. Ito ang Samahengi Iching na Chigri. Ang Isamahangi Iching na Chigri. Ang pinaka-misteryoso OTT makapangyarihang organisasyong mamatada esalongso. Sinasabing pumapatay sila ng walang kukurap-kurap. Ngunit hindi pa sila kailanman nahuhuli. Siguradong marunga. Malaking tao na sumusuporta sa kanila sa likod ng malapit na bumalik ka OTT sabihan. Si Wang Heihu na anapin ako. Lumayas ka. Kung gisa na langi, nakatali sa akin sa kasunduang iyon, ay hindi ang tinakwil na anak ng pamilyang gisyong. Kung sana siya iyon napakaganda sana. Bukod di pabahito. Sa pagpapakazaw ng walang pahintulot, ang mga pamilyang suwachan ay tiyak na hindi ito palalagpasin. Ang grupong ito ay malamang na ipinadala nila. Marahil ay dapat ko siyang panatilihin. Saya ilalim ng aking pakmamasit. Sa parang iyong, mapapanatili ko siyang ligtas. Chanlin, sabihin mo, interesado ka ba sa posisyon bilang security guard sa Junlin Group? Julan Group. Hindi ko akalain na ang isang waiter na tulad mo ay may ganjang koneksiyong. Hindi ako. Ang kamag-anak ko ang interesado. Nagtatrabaho siya sa Junlin Group bilang sekretarya ng Pangulo. Mas magandang kalagayan niya kaysa sa akin. Pero kung pupunta ka o hindi, nasa sa iyo na yung Mahal kong, Jinong, Su, ikamamatay ko ang ginagawa mo. Tama, Jan, huwag mong maliitin ang trabaho bilang security guard. Ang makapasyok lang sa Junlin Group ay isa na rin malukin tagumpay. Kung makakapasok ako sa Junlin Group, OTT makikita si Pangulong Su. Hindi ba napakadali lang niyon? Ano? Hindi ka ba payagi? Tandaan mo, nakipagtabi ako ng puwesto sa isang guard booth na may Siyempre. Tungkol sa Shanlin na ito, ay classified ang top secret. Pakiusap huwag mo akong pahirapan, itong malit na investigator. Iminumungkahi ko saya iyo na itigil mo na ang paghalungkat dito. Medjing ang kagawaran ng impormasyon ng Ministry ng Depensa ay napakatikom ng bibig tungkol sa iyong pagkatao. Chanlin, ilang pa, Bangi? Lihim ang itinatago mo.
Lobby na ang elevator. Kunin ang babaeng ang paslupa na ito. Palayasin siya sa grupo. Baliin ang kanyang mga binti. Nang saya gayon hindi na niya subukang magtanim. Neng anumang masamang balak laban si Pangulong Su. Sugoji. Hindi ba isa ka lang hamak na gwardiya? Paano naging kahanggang galing mo sa pakikipaglaban? Hindi ko man lang nakita kung paano siya tumama. Hindi ko man nagamit ang aking baton. Taong ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong gwardiya. Tumayo kaya. Suguring siya. Ipagiganti si Pangulong Su. Suguring siya. Lumabas ka na ngayon, alang-galang sa pahiging ama mo. Patatawarin kita ngayong araw. Ang babaeng ito, mag-isang lumaban saya napakaraming gwardiya. Kapwa may pinaghandang makipaglaban. At sipihasa sa medisina. Siya ay tunay na isang birang talento. Para sa Jungling Grove. Taon ng pagpupulong sa loob ng tanaraw ay personal kong ayusin. Iko, ang maging personal na bodyguard na ay Pangulong Su. Isang pagkakataong amazing personal na bodyguard ni Pangulong Su. Napakaganda, niyan. Ang matandang ito ang negayos ng promosyon ni Chunda. Ano ba ang saysing? Hindi man lang ito katumbas ng isang salita mula kay Pangulong Su. Sa anong gibatayan? Hindi ba napagdesisyonan na? Ang posito ay para sa akin. Paano mo nasabi ang isang salita lang at ibinigay sa akin ni Pangulong Su ang kapangyarihan sa pagtatalaga? May kinalaman ba sa iyo kung sinong pipiliin ko? Bukod pa riyan, Director Chan, ang pinakamalaking bawal sa trabaho ay ang paglapas sa iyong hangganan. Taon ng pagpupulong sa loob ng tanaraw. Siguraduhin dumating sa tamang oras. Kung ginarong kaleng, may kukrako ng pagkakataong ipakilala ka. Wala man lang siyang imbitasyon. Paano niya planong dumalo? Sa pamamagitan ng pakasasaya kakapalan ng mukha niya. Nakalimutan kayong. Ang imbitasyon sa taon ng pagpupulong ay napakabira. Ang bawat isa ay pasadyang hinawa. Kahit siya ay isa lang meron. Bukod pa hiya may mga espesyal na bodyguard na nagpapatrolya sa lugar. Ang mga taon ng seguridad ay hindi wasub. Kung walang imbitasyon, ang bagay na ito ay tunay na may raparapin. Hindi iyan mahirap, Pangyulong Jaw. Huwag mong kalimutan. Ang gaypay, nanggako mo sa akin. Manggarapi ka. Ikaw na hamak na karaniwang tao. Ang bawat imbitasyon ay personal na nilagdaan ni Pangulong Su. Bukod si Chito, tanging si Pangulong Su lang ang kwalipikadong mamahagi ng mga imbitasyon. Nakikita mo ba? Ito ang malawak na pagitan. Saya pagitan ng karaniwang tao at ng mayayaman. Gusto, parin ng lalaking ito na magpacool. Ikisyo mo na yan. Isang mababantas na guwardiya, gasto rin ng imitasyon. Sino, iyan? Narito ka, napala. Ipakikilala ko kayong lahat. Ito hang haking asawa. Su, Hindi. Kilala mo siya. siya ba? Hindi ba siya yung lalaki mula sa kumpanya? Hindi namin siya kilala. Hindi namin siya kilala. Sumakay ka na sa kotse si Mrs. Baka napakamalan lang nila siya. The film was translated and narrated by M Media. Eto. Hindi bot sinabi mo na ang mga imbitasyon gito ay pasaya at limitado. O tete personal na nilagdaan ni Batang Panginoong Su. Paano mo nakuha ang mga ito na parang binili mo lang ng bulto? O tete binigyan mo ako ng 2 egat. Hindi ba nakalagay ang pangalan mo reto? O tete ang eksklusibong tatak ng pamilyang Su? Ang mga nauro ng batch ng imbitasyon ay matagal neng naipamahagi. Hindi ba't sinabi nilangang mga imbitasyon ito ay personal na nilakdakan ni Batang Panginoong Su? Bakit ang pangalan mo ang nakasulat dito? Hindi mo lang ba binibili ang mga random na imbitasyon? Saya kalye. O te niloloko kami. Pansamantala lang galawang ito. Napakabalan ni Pangulong Su, kailan pa siya magkakaroon ng oras para gawan ka pa ng isa kahit paano.
Kahit paano, basta te makakapasok ka hindi, basapat na iyon, ang Pangilong Su na ito ay masabala pa sa Panggulo ng Estados Unidos. Wala man lang siyang oras na pirmahan ang kanyang pangalan. Baka naman. Sadyang hindi siya nagpapakita. Sadyang, nagpapasya na gawin kang panakibutas. Kung galon, ang lalaking ilon ay masyadong masama. Sa Chinching kayo, ay mabait naman si Peng Su. Binisyan pa tayo ng matitirhan. Pinadala pa tayo ng mga imbitasyon. Ika, magaling ka, saya lahat ng bagay. Pero masyado kong nokit sa mga ganitong bagay. Ay sopen mo na lang. Ang ginung, suna ito ay walang kognayan sa hatin. Walang pamilya, walang kasaysayan. Bakit niya tayo iimbitahan? Saya tao ng piging. Siguradong patibong ito. Alam kaya ni Batang Panginoong Suna. Siya ay tinatarget ng mangga mamamatay tao mula saya kanluraning hukuman ng mangga, bathala o tete sadyang ginagamit niya ang galkong asawa. Para sumalo ng bala, para saya kanya muli. Mukhang kailangan nating maganda para saya. Araw na iyon, kailangan MOU lang. Lumayo sa ginong. Sunailon, siguradong alam na niya na makakaroon ng panganib saya piging. Kaya nagpasya siyang gawin kang panakiputas. Chanlin, may posibilidad kaya na si Shinogi Su ay hindi naman pala kosing sama ng iniisip mo. Siguro, sinubukan lang niyang gumawa ng mabuti pero nakamali lang ang resulta. Hindi, mahari. Ang mangga mayayamang batang Panginoon na ito ay pare-pareo lang. Makasarili, mapanlin lang. Ote, mapagmatas, paano mo, nagawang manirang puri kay Pangulong Su. Ting tirahan ng pamilyang Su. Saan galing ang babaeng ito na walang-wala? Paano niya nagawang pumasok sa tarangkaan ng pamilyang Su? Kay light nga naman ng mundong ginagalawan natin para magtakpo tayo ng ganito. Hinayaan, kitang makawala nung huli. Pero hindi ko inokalong, ikaw mismo, ang kusang papasok sa aking bitak. Ngayong nasa teritoryo na kita. Tiyak na hindi ka na makakalipat. Ikaw walang silbing gwardiya. Narinigi mo ba ako? Gusto ni Bemening G na mamatay ka bago ani kalong jugto. At walang sinuman ang maglup na hayan ka mabuhay hanggang saya ikalima. Kumpara sa binibining ito ay sandali din niya. Ikaw na walang silbing gwardiya. Dito sa pamilyang Gisu. Naglakas lup kang saktan ako. Hindi nakinig ang batang yon. Kaya likas lamang na makatikim siya ng pambubukbok. Ling Chiki, hindi kaya gwardiya. Lumapit kayo at kayong lahat. Alisin niyo ang babaeng ito para sa akin. Gasto ko siyang maparusahan ng permanente. Sukingi Fengi. Into. Lolo, hindi si Chalin ang nagpasimula nito. Kung G si Sudongfeng, may kagagawa nito. Tumahimik ka, Anggi, pamilyang Gisu. Ay hindi lugar para magsalita ka. The film was translated and Isa ka narrated lang. by M. Babae nga mag na pinulot niya sa labas. Duha o at mangmang. Hindi ka magtatagumpay. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Iwanan mo siya. Lumayas ka sa pamilyang Su. Subukan mo. Iyong gigaling. Layban. Saya mga gwardiya ng kagawaran ng militar. Chanlin, mga gwardiyan yun ay mga eksperto. Bakit hindi ka muna magtago? Umalis ka, nahito. Sila ay walang magagawa sa akin. Parang may katwiran, iyon. Muhangi, nakapili ka na. Kung gigayong malis ka, nahito, Gej. Ang apo kay. Bagaman walang kakayahan. Aying G, basta-bastang mapapangasawa ng kung sinong ligaw na pusa o aso. Sa'y nakarapi, kapag lokaf kang habulin siya. Anggi, pamilyang Gisu, ay siguradong magpapabura sa iyo sa balat ng lupa. Sige. Pero, hindi ako masikinig sa iyo. Uhak na tayong magpaligoy-ligoy pa. Hindi ka dapat narito.
Nakukunwaring, mabuting tao, noong hang, apo mong ito ay binubuli sa lawas na siyan ka. Enggalon sinasabi mong nagmamalasakit ka sa kanya. O titi pinapahalagahan mo yung siya. Talaga bang inasahan mong maniniwala ako riyan? Walang giya. Paano mo nagagawang magsalita ng ganyan saya matanda? Inanap mo ang iyong kamatayan. Lolo, ang bagi ito ay dumating ng walang dela. Inutusan ka pa? Nawala siyang respeto sa iyo. Sobra na ito. Ang pamilyang Su ay naktayo ng pundasyon sa yalup ng 100 taon. Paano ko matitis ang babaeng ito na kumikilos ng ganito kaway dito? Now! Chanlin! Kailangan mo umalis ngayon din. Magka sa ibang bansa. Ipagbubuki kita ng tiket sa aeroplano igad. Ano naman ang dapat ikahiya? Isa lamang akong tao na mahilig magsasabi ng totoo? Isa pa. Ang mangga katawa-tawang alituntunin ng inyong pamilya ay nakakairita, matanda. Pinapayuhan kitang huwag masyadong magagalitin. Matanda ka na. Tete, wala ka ng maraming taong natitira para magpapagod pa. Kung magagalit kay na naman, natatakot akong hindi mo na ito kayanin. Chanlin! Nababaliw ka na ba? Ano ba ang sinasabi mo? Hindi pa ba sapat ang kaguluhang nangyayari ngayon? Ayos lang. Itong mabahong gwardiya. Paano niya nagawang magsalita ng ganyan? Ipapabook ko na siya ng tiket ngayon din. O tete hayaan siyang magtago kung saan. Sinasumpa ang matanda ng harapan. Sinasabing hindi na siya magtatagal. Paano nagkaroon ng tayong casing sama mo sa mundong ito? Sushangi Feng, tingnan mo ang sarili mo. Saan mo na napanggubing ko na ito? Palaji, sinasabing maikli ang buhay ni Lolo. Inji kayaway. Itsinuro mo sa kanya. Medjing totoo o man ito o hindi. Alam na yan ng matanda. Saya kanyang kalooban. Hindi niyo na kilenggang. Manatili parito. O tete, gatungan pa ang apoy. Dakpin niyo siya. Itapon saya kulungan sa ilalim ng tubig. Sandali lang. Lolo, hindi ito ang intent ni Chan. Hinihiling ko na huwag mo siyang pakbintangan. Shangi Feng, hendak kong giakuing parusa para sa kanya. Sige, matanda. Kung maglakas lukang parusahan ang aking asawa ngayong araw, ang namumwong dugo sa iyong tilan ay hakyat patungo sa iyong dibdib na magdajalat ng agarang embolism at kamatayan. Ano? Ginagawa ni Orian. Dakpingeng, mabangwardi lang ito para sa akin. Pahirapan siya ng matindi. Sandali. Bini-bini! Naintindihan mo ba talaga ang medisina? Kaya kung gamutin ang karamdamang iyan, kaya ko itong gamutin. Gayon, ang kakayahang gamutin ito, o tete ang kagustuhang gamutin ito, ay dalawang magkaibang bagay. Naintindihan mo ba? Alam mo ba talaga? Pinagmumula ng aking sakit? Kung masasagot mo iyan. Kung di gayong. Tungkol sa The kasal film kay was Su Changfeng. translated and narrated Hindi ako by makikialam. M-Media. Lolo, tumay Miki. Hayaan ninyo siyang magsalita. Tingnan natin kung paano siya sumagot. Ang iyong mga merilyan ay napunit na sanhi ng pakbara ng daloy ng dugo sa haisang tingin pa lang. Malinaw na nung ikaw ay isang mababang sundalo, ay pinilit mo ng labis ang iyong surili, saya paksasana, o tete nagtamo ng mga lumang pinsala. Habang nakikipaglaban, saya larangan ng dikmaan, bukit, parito. Tuwing hating gabi, nakararanas ka ng matalas o tete, mapurol na sakit kapag umiihi. At, galong, dumudura ka na ng dugo, na may mapurol o tipabalik-balik na sakit sa iyong dantiang 3 pulgada sa ibaba ng puso, sa uli. Antong, ito sa kamatayan dahil saya embolism o tete pagbara ng kay. En kondisyong, ito mo, ay karaniwan sa militar. Hindi na kailangang surimpahang iyong pulso. Sa pachinjin pa lang, sa iyong nohong kulayube may idea na ako bawat maliay sinasintomas. Tugimang-itugima. Muhangi, ang sinabi niya, ay hindi walang basehan. Pero, Huwag ka munang makmakawa saya akin. Nagbibiro lang ako kanina. Hindi ko naman balak gamutin ang sakit mo. Bakit ka? Bakit kayong lahat ay napakamanit? Ang uwa pamilya niyo ay nagtulak sa asawa ko sa laylayan. O tete, ipinagsantabi si kinailangan pa niyang magtrabaho bilang waiter para lang makaraos at tingnan niyo ang sarili niyo. Nakatira saya maranyang mansyon. Napapalibutan ng mangga, bodyguard. Namumuhay saya karanyaan. Ano ang masasabi niyo, Ryan?
Magaling ko, Aji. So Shangi Feng, itinuring mo talaga ang Junling Group na parang isang marangyang hotel, hindi ba? Ano naman ang kinalaman ng Junling Group na ito sa asawa ko? Chanlin, kung may perong ka talaga, nagamutin ang sakit ni Lolo. Pakiusap tulungan mo siya, pinalaki ako ni Lolo mula pa nung bata ako. Masyado kayong malambot ang puso. Nararapat lang kayong apihin. Sigurado, kabarito. Ang reputasyon ng batang Panginoong susa ibang bansa ay palaging malamig o tete mapagpasya. Walang puwang para saya negosas. Paano mo siya nabago? Mula sa pahiging mapanggapin siyo. Patungo sa pahiging napakamahal niya sa iyo. Chanlin, sinabi makaya mo siyang gamutin. Bakit mo ito pinatatagal? Maari bang wala ka talagang alam? At nagpapanggap ka lang. Tungkol saya aking kakayahan saya medisina. Bakit hindi? Subukan kay batang Panginoong ang aking teknik saya acupuncture ay napakatumpak. Hindi ako nakakamali ng punto. Chanlin, pakiusapi, tulungan mo siya. Dahil nagsalita na ang asawa ko, ipakikita ko sa inyo ang isang munting palabit. Hayaan ninyong ipakita ko ang kaya ko. Sandali. Matanda. Hiloang parang ng babaeng ito. Hindi siya mapakakatiwalaan. Espesyal ko ng inanyayahan. Ang isang tanjak na manggagamot sa buong mundo. Hupang gamutin ka. Sige. Dahil may nagboluntaryong pumalit saya akin. Kung gayon, sige gawin niyo. Nagbabalak lang naman akong umit para makapapahinga ng tahimik. Sino ba talaga ang dalubhasang doktor na ito? Na binanggit mo. Matanda, narinig mo na ba ang tungkol sa tanyag na himalang doktor na nagpasimuno nengam. 3 segundong pamamaraan ng muling pagpapagana ng puso. Eng banaw na doktor na si Steven, siya ang dumalong manggagamot nung panahong iyon. Steven, hindi naman siguro siya yun, di ba? Ang lokakiyan ay itinuturing na numero ng siruano sa Estados Unidos. Ang galing niya sa panloob na medisina ay mala. Kayang-kaya niyang buhayin ang mga naghihingalo na siya ay tunay na isang nangungunang figura. Saya larangan ng makabagong medisina. Lintik, siyang nga ang batang iyon. Nung nasa ibang bansa ako, para sa isang misyon. Tinuruan ko siya ng ilang bagay tungkol saya acupuncture para mapahinto ang pagdurugo. At hang lalaking gito ay hitinuringo na parang enyo mukhang totoo nga na ang tunay na patutunguhan ng kanluraning medisina ay ang tradisyonal na medisinang sino. Dahil siya ay narito na. Hayaan ninyo. Pumasok siya at tingnan ang pasyente. Kung mapagagaling niya ang aking sakit. Maring humling si Benibay ng Yi. Nang anumang kondisyong na niya. Mabuti. Masama ito. Kailangan kong makahanap ng paraan para kung makikilala nila ko. Hindi pa tamang panahon para ibunyag ang aking pagkakakilanlan. Kaya nagimbita ka ng isang banal na doktor. Ngayon gasto mo ng tumakas. The film was Bakit, Chi? translated Natatakot and ka ba ang mabunyak? narrated by M. Media. Sige. Bala? Kana, umiwas ka. Huwag mong harangan ang daan ko. Tumansya ako. Ikaw na mababang gwardiya, makinig ka. Akala mo ba makakapanggoyo ka ng tao? Makakaalis ng ganoon lang. Hindi iyon magiging madali. Pumunta ka. Saya lupain ang aking pamilya ngayong araw para manggulo. Nilapastangan at minura mo ang aking lolo. Ang lapastangang. So siyang gifengding. Mahari mo akong insultuin ang gate, gusto mo, pero kung susubukan mong insultuhin muli ang asawa ko, mapipilitan akong painitin ang ulo mo kasama ko. Naglalakas loob ka pa ring pagbantaan ako. Makinig ka. Ang lupang ito ay pakaari ng pamilyang Su. Nanggugulo ka sa aking teritoryo. Ang batang Panginoong ito ay kakang palayasin. Kasama ang malas na iyon eh. Isang sampalang. Enga pala, baka hindi mo alam ito. Ang lokik ito si Su Changfeng. Ang sanhi ng pakamatay ng kanyang mga magula. Sa sandaling pinanganaki siya, medjing ang mga manghula ay nagsasabing, nakatada na siyang medjing isang sakuna. Sige. Tandaan mo, ito. Gayong araw ekohang, walang iyang nagmakahawa siya hakin para sa tulong. Pero, hanggat narito ako, natatakot ako na ang tinatawag mong banal na doktor ay hindi mangangahas na manggamot ng sinuman. Katawa-tawa, ang lokikiyon ay isang tanjak sa buong mundo na. Banaw na doktor na nasa pinakamataas na antes. Isang kinikilalang dalubhasa sa panloob na medisina sa buong mundo. Ikaw, Chunlin, isa lamang mababang gwardiya. Uwagi kong dumakto na parang napakataas mo. Gasto mo nang umalis bago pa dumating ang banal na doktor. Masyado kang nagpapanggap. Sabihin ko saya iyo,
Kung gikaya mo talaga. Talunin ang banal na doktor na iyong gayong araw. Ang batang pansinong ito, gagapang patungo saya palikuran at kakain ng dumi. Sige, iko mismo ang. Nagsabi niyan, pagdating ng panahon, hahanapan pa kita ng mga bago. Matanda. Matanda su. Ito ang banal na doktor si Stephen. Steven! Matanda su. Maraming taon akong di nagpa-practice ng medisina at sinakapagay na ako na nagramahigit saya 150 patente sa medisina. Ang malit mong karamdaman ay hindi problema. Tunay na saya isang kanuraning banal na doktor. Napakatsiwala. Tiyak na isang dalubhasa sa kanyang sining. Ang aking pamilyang su ay pinalat na makakilala ng isang banal na doktor. Tunay na isang karangalan habang buhay. Huwag niyo, akong makita. Huwag niyo, akong makita. Kung malalaman ng mga tao na ang taong ito ay aking aprendiz. Ay isang maleking kayijan i Changfeng. Matagal ko nang sinabi saya iyo na hindi mapakakatiwalahan ang mga tahong mababahang antas na iyan, mahusay lang silang magyabang kapag madali ang sitwasyon, pero pagdating ng kritikal na sandali, negejing duwag sila. Narinig mo ba yon ikaw na mababang gwardiya? Si Banenji ay isang phoenix sa hitna ng mga tao. Tungkaw naman sa iyo. Kahit lumabas ka pa sa kalye para magpalimos, hindi ka bibigyan ng batang Panginoong ito. Isang sentimo. Tama, naenga, daldal. Kung hindi mo sisimulan ang paggamot, ang matandang ito ay ubo hanggang saya mawalan ng hininga. Matandang su. Ito ay pangmatagalang thrombosis. Nadulot ng bara saya duki na pinalala ng ilang taong paksasanay saya martial arts. Mga pinsala saya kasukasuan. Kaya naman hindi mapaktiisan ang sakit. Pakubo ng dugo. At mga malilinaw na panasinipi. Anong trombosis kalokohan? Malino na ito ay naipong mangga dating pinsala. Kung ituturo ko ang pamitan mong ito, igejitong kita talabi. Uminto ka, kung ibibigay mo ang iniksyong iyan, mamamatay ang matandang ito. Ito ay isang pamatay na mo na bagong gawa sa aking laboratorio na may bisa na higit pa saya. 5 beses ng ordinaryong gamot. Saan ba ang taong ito na naglakasloop na kwestiyonin ang aking mga nakamit saya medisina? Kahit hang pinakamagaling na gamot ay walang silbi kung mali ang pamamarang. Kapag naghahanap ng lunas, hindi ba dapat itong nakadepanda? Saya pagtingin pakikinig pagtatanong o tete pagpulso, nakapalatas na ba ng buhay ang mati ng iyan? Bulag na bulag kang nagtitiwala rito. Bulagi na pagmamatayas. Ang isang kwak na tulad mo ay walang pinagkaiba sa isang inahing hindi marunong mangitlog. Ikaw, sinutya basta kala mo na naglakas lubin ay ako ng ganito. Ako ay isang giganta ng medisina sa Amerika. Ang king kalalubasan sa medisina. Ang kumakatawan saya panagdigang pamantayan ng medisina. Matandang su, dahil ayaw mang magpatingin. Alis na ako. Hayaan mo na lang The siya film maggamot was saya iyo. translated Uminsyo and ako ng tawad saya iyo narrated para by sa kanya. Media. Pakiusap iligtas mo ang aking lolo. Hindi ko akalain nakikita ang isang tanjak na doktor sa buwang mundo. Sinung Steven. Ako nga nakang ipagpa sa akin. Babayaran kita ng 10 beses ng iyong karaniwang bayad. Sisi. Pero naing kondisyon. Pagingin ng paumanhin, ang taong gihito sa akin. Pakiusap huwag kayong magalit. Ang taong gihito ay isang mababang guardiya lamang. Wala siyang gialang. Nagpapanggap lang siya. Chanlin, sabihin mo sa akin, anong kwalifikasyon ng mayroon ka para utusan ang isang dalubhasang nasa antas mando? Kalimutan mo na ang pagtuturo sa kanya. Kahit pa ako ang dalagang ito ang magbagbog sa kanya hanggang sa Majing Pino. Hindi siya mangangahas na lumaban. Mahari mong tanungin ang banal na doktor na ito mismo. Kung tamo o tete nararapat ba na disiplinahin ko siya? Giles Kale, si binibining siyang palayit. Ang alamat na sa 1 kilos lang. Inakdulot ng gula sa ibomando ng medisina. Bumalik na siya. Si binibining Chan nga bumalik na siya. Inji ba ako na nanasinipi? Hahangan ng ganyan saya kanya. Yan ay dahil. Pangilong Su, hindi mo ba nararam na si Chenlin ay may malakas na aura? Hindi siya mukhang ordinaryong tao. Babaeng ipinili kayo. Ay hindi kailing ordinaryo. Huwag mo nang banggitin ang babaeng iyon. Inasahan na ganamin kay Pangulong Su. Tunay na matalas ang iyong paningin. Hindi tulad NG. Bebing ligau na umakit sa sarili niyang bayaw. Huwag mo nang banggitin ang babaeng iyon. Isang bubadyaran na nangakit pa ng sariling bayo gayang mula sa pamilyang Chun.
Paano siya may kukumpara ka, Chanlin? Ito ay isang malaking insulto. Ikaw na hamak na gwardiya. Makmadali ka at lumuhot. Humingi ng tawad sa banal na doktor. Dilaan mang malinis ang talampakan ng sapatos ng banal na doktor. Kaya mo ba ang harapin ng mga kahinatnan? Ninegrem paglapas tangan sa banal na doktor. Binibining siya. Ang gamag na ito ay nabulag. Masyadong maraming taong nunun. Pagkasunduin na lang natin ano. Kung susubukan mong ibunyak ang pagkakakilanlan ng dalagang ito o teteguluhin ang takbo ng misyon, babalatan kita ng buhay. Tama si Binibining siyang. Ang galing niya sa medisina ay hit na mas kay sa akin. Imposible talaga ang imposible iyan. Becky, ito. Bagay ang lahat ng ito. Chanlin, kailan ka natutong makmedisina? Nung nagde-deliver ka ba ng pagkain? Tungkol, dun, hindi ko may paliwanag saya ilang salita lang. Magunte, kahanggang saya, makabalik tayo, ote. Ipapaliwanag ko saya iyo ng dahan-dahan. Matandang Su, si Binibining Chan ang tunay na dalubasang doktor. Dahil narito siya, hindi ko naipapaya ang aking sarili sa pagyayabang. Imposible. Maaari bang ang hamak na gwardyang iyon ay nagsasabi pala ng totoo? Ikaw, ano ang sinusubukan mang gawin? Hindi ba mahilig kang kumain ng dumi? Hayaan mong bigyan kita ng sariwa. Ama kinagawa Gia, nakikita kayo na ngayong. Kayong dalawa ay magkakunsaba para mag-iskain jiba. At sinatawag na banaw na doktor na ito. Siguradong binayaran mo siya para sa diyang magsalita ng mabuti tungkol sa iyo, tama? Paano masusukat ng pra? Ang galing anay, Binibining Chan. Iningsuto mo si Binibining siya. Dapat mong maintindihan. Ako ay isang security guard lamang, kumikita ng 3,000 kada buwan. Paano ko posibleng magkaroon ng pera para suulan ang isang world-class na banal na doktor na tulad niya? Iyan ay lubos, nakakatuwa, batang Panginoong Su. Tama, wala siyang iba kundi isang hamak na gwardiya. Walang kredensyal, walang kahit anong kakayahan. Ano ang karapatan niyang gamutin si Matandang Su? May tao, barito. Ilabas niyo ang babaeng ito sa paningin ko. Sandali! Ang mapuri ng isang dalubasang doktor ay nagpapaywatik na ang dalagang ito ay hindi ordinaryong tao. Kung mapagagaling mo ang aking sakit, papayaga ko sa anumang kondisyong. Naihiling mo. Ano ang masasabi mo? Ang pagkaantala ay nagdulot ng pagbabara sa ugatsi. Hindi na epektibo ang acupuncture therapy. Mukhang iisa na lang ang paraan. Buksan mo hang iyong bibig arsenikang. Ito ay natutunaw sa pagdampi ote madaling lumulunok. Hoy, ikaw na hamak na gwardiya. Nilagyan mo ng laso ng lolo ko. Sinusubukan mo ba siyang patayin? Bahala na kayo. Tanggapin niyo o hindi. Tiyan na may dahilan si Binibining Chan. Ito ipagamitin ng lason para labanan ang lason. Ang arseniko ay may mga apoy na kalikasan. Abang juway ito sa katawan, ilalabas ni Renya namong dugo. Natural na ibabalik ang sirkulasyon at sigla. Itigil mo ang kahibangan mo. Sa'yo ang hindi nakakaalam na kayong dalawa ay magkakunsaba. Chanlin, mong isipin na ang batang panjinong gito. Hindi nakapanood ng magadrama tungkol sa intriga sa Palacio. Pagpatay ito. Sa ngayon hindi pa nakapagiwan ng testamento si Matandang Su. Alam ko kung ano ka babae, sinusubukan mo lang gamitin ang iyong reputasyon para kumita bilang isang gold digger. Matanda narinig mo ba yon? Hindi ka pa nga pumanaw at sa meron na aga na nagyazipi tungkol sa iyong testamento? Ikaw na anak na walang utang na loob. Lolo, wag ikong makinigi sa mga walang kwentang sinasabi ng taong ito. Kami ay nakmamalasakit lamang sa iyong kalusugan. Eksakto. Lahat kayo lumabas. Ingayong. Kung di mamamatay ako hito, ang lahat ng aking pamana ay mapupunta ka, Changfeng. Oy, matanda. Hindi iyong hang parahan para subuking hang iyong apo sa tuwod. Kung ganyan ang pagkakabanggit mo, baka maging mas matapang pa ako. Ako, Ingayong, ay magtitiwala sa iyo sa pagkakataong ito.
Lolo! Tatlo. Dalawa. Isa. Dura. Nagbuga siya ng malaking dami ng maitim na dugo. Abot na ng lason ang kanyang mga internal na organo. Natatakot o kung wala na siyang pag-asong gumaling. Ikaw na masamang babae. Naglakasloop ka talagang lasunin ang pinuno ng pamilyang Su. Muhangi, malapit ka nang magmula sa pakikingdaka. Patungo sa pakikimbilanggo. Tungkol naman saya iyo Su Changfeng. Tunay kang. Isang gimalas. Isinumpa mo ang sarili mong loloeng sa mamatay. At ngayon ay isinumpa mo na rin ang sarili mong babae. Patungo saya bilangguan. Sana. Wala itong kinalaman kay Chenlin. Hayaan mong sabihin ko saya iyo. Ano mang nangyari ngayong araw? Ang lahat ng naririto. Madadamay. Kung pinakasalan mo na lang sana si binibiningin ng mas maaga. Mas mabuti pa sana iyon. Hindi sana tayo nakaroon. Enikilat ng gulo na ito. Simula gayong. Si Su Changfeng ay pinalalayas na sa pamilyang Su. Manggagwardiya. Baliin ang mga binti ng dalawang salot na ito. Ay sila sa kalye para mamalimos. Lilisanin na ba talaga tayo ni Lolo? Hindi ako pwedeng mawala sa pokus ng galyon. Kapit lang ng kaunti pa. Kung hindi mawawalan ng saysay, ang gamot na ibinigay ko. Jaizing, panahon na para bumangon ang matanda. Tunay na imala ito. Mas maigi talaga siya. Ang kutis ni Lolo ay mamula-mula na. Puno siya ng sigla. May ng kanyang malalang sakit sa binti. Ay lubusan ang gumaling. Chanlin ang saya ko na pinakasalan kita. Sa kabutihan pala hindi ako nakipakompromiso sa pamilya. Kamangha-mangha. Ito ay sadyang hindi ka panipaniwala. Ramdam, Kong Melana, at Fresco ang Guokang katawan. Pakiramdam ko ay bumata ako ng 20 taon. Sino ang hindi nakakaalong? Baka maari pa akong makanak muli. Lolo! Wala siyang alam ko di ang medjing isang mababang gwardiya. Ano ba ang aalan niya sa medicina? Hukang padaya sa kanya. Sumpahin ka? Kung ikukumpara kay Echlin. Hindi ka man lang kropot sa kalingkingan niya. Singgina mo siya. At tingnan mo ang kalagayan mo. Piman sa solmangga pa kakamali. Mamgagwardiya ilabas ninyo siya. Lolo, huwag kang makinig sa kanya. Ano ba ang alam niya sa sini ng pangagamot? Lolo! Matanda. Ang isang ginawa hindi nakikimkim ng sama ng loob sa nakaraan. Umaasa akong kikilos ka na may pakingat. The film was translated and narrated Kung by hindi dahil M sa Media. pagkilos ni Chenling ngayong araw. Sanay namatay na ako sa manga keme. Inisipek tayo ha i. Chenlin, maghintay ka lang. Salamachi. Oy, matanda, ginawa ko lang ito bilang pagalang saya. Aking, sawa. O tete dahil iko ay dating sundalo na tumulong sa maraming tao. Kaya kita iniligtas. Siyang gifeng baki chimoy chinago ka Chenling. Ang iyong katayon bilang batang Panginoong Su. Nakatali ako sa isang kasunduan sa kasal. At natatakot siya ako na baka mas kamali nanging chinji si Xiangling. Dalagang ito ay may topa determinasyon. Tiyak na makakamit niyang malalaking bagay sa inarap. Kaya naman bahala ko na isa publiko ang pagpapawalang bisa. Sa kasunduan, sa iniwang gianok ng pamilya Shun sa taon ng pagpupulong ng kumpanya. Pakasalan si Chanlin bilang aking asawa sa tamang paraan. Maaari ko ba ang hinging berlolo na ibigay mo sa kinuman sa kasal? Sishi. Cunito. Salamachi lo. Ching, na Chigri, ang ginumero unong gikriminaw na sindikato sa Tianyay. Buluwagan ng tao ng bigig. Tao ng pagpupulong.
Ito ay tunay na siyang top tier na taon ng pagpupulong. Napakarangya ng atmosfera. Sinabihan kitang kumain ng tanghali paro hindi ka nakinig. Nagpapalepos lang naman ako. Nang gutom hindi ba para sa malaking pidging na ito mamadyang gabi. Kumusta? Naintindihan ko. Papunta na ako hiya. May kailangan akong asikasuhin. Bakit hindi ka muna maganap ng makaka? Para hindi ka magutong. Tama. Lumayo ka sa kanya. Batang Panginoong Su. Enggalong gabi. Hindi mabilang kung gaano karaming tao ang gustong mamatay siya. Siya ay siyang lalaking may malaking kayamanan at katawan na may maraming bodyguards para protektahan siya. Kung magtatapos ka bilang kanyang scapegoat, ang tanging makawa sa iyo ay ako. Alang kayo. Umisi ako ng pamanhin Pangulong Lee. Ang mag-imbitasyon sa gala na ito ay personal na pinahintulutan ng Pangulong Su. Kung wala ang kanyang pahintulot, walang sino man ang maglalakas loob na magpapasok ng kahit saino ng mag-isa. Oo, tama. Tunain ka. Chanlin. Paano ka kinakapasuki? Ginamit ko lang hang isang normal na panyaya para makapasok. Siyempre, isang asul na panyaya na may personal na alagda. Ang mga bodyguard saya pasukan ay hindi man lang ako sinuri. Pinapasok lang nila ako, ega. Kalokohan, ang azul na imbitasyon kito ay para lang sa loob ng lupo ng pamilyang Su. Paano kanila mabibigyan ng isa? Basta nakapasuki ka, ipakikilala kita sa Pangulong Sumamaya. Kailangan mang samantalahin ng pagkakataon. At magiwan ng magandang impresyon. Ho, salamat, Pangulong, Xiao. Wala yung. Paro dapat kitang bigyan ng babala. Alisin mo ang mga idayang yan. Habang may pagkakataon ka pa. Pangulong Suay. Napaka-arrogante. Babaeng itulad mo. Hindi mapapansin. Kung interesado sa akin si Pangulong Su o hindi. Hindi ko alam. Pero pag-dating sa iyo. Hindi ganoon ang sitwasyon. Marami akong umanga sa akin. Bakit naman ako magkakagusto sa iyo? Pangulong siya wala akong sinabi. Narito si Direction. Chanlin. Bakit nasaan ka man naroon ka? Huwag mang sabing sinusubukan mang sa akin. Para makapasok sa mataas na lipunan. Makaka, na hindi iyon mangyayari. Bukad, parito ang paging. Na ito, hindi mo naman inorganisa tama. Parang asong, ligaw na kumakagat saya kamay na nagpapakain, saya kanya. Hindi na ako makapaginta, inamakita itong mawala. Ikaw na babaeng giligaw. Nung nagawang makapuslit sa pihing na ito. Nasaan ang imbitasyon mo? Ipakita mo sa akin. The film was translated and Ako ba ang narrated kinakausap, by MO? Media. Bakit naman ako mawawala ng imbitasyon? Akala ko, may bubuga siya. Pero isa lang pala itong nakakawang. Palilingan na nabisto na Kanayan Chanda. Ngayon ang taon ng piging, inisyasyon ling gropi sa paggawa ng gyula sa harap ng publiko. Sinusubukan mo ba ang bastusin si Pangulong Su? Hinagawa ko ito para sa kaligtasan ni Pangulong Su. Ang pay na itong gayon, ang pinakamahalagang kaganapan para sa pamilyang Gisu at sa buong Gitsiyang ay ang pagpahaging hindi kilaling. Babaeng giligaw na makapasuki. Sakaling mapahamak si Pangulong Su, mas malaki ang mawawala kaysa saya mapapala. Oy, sandali lang. Hindi yata tama iyon, hindi ba? Ako ang mismong guwardiya para sa John Ling Group. Oy, bakit kayong lahat ay narito? Sinusuri ang mga paanyaya. Sinusubukang agawin ang trabaho ko. Sige lang. Ipakita ninyo ang inyong mga imbitasyon. Magaling sinusubukan mo pang ibaling ang sisi saya akin? Engga ako. Kami ay matatas na ehekutibo saya lube ng grupo. Paano namang makakaroon ng isyo sa amin mga imbitasyon? Routine spot check lang nakatain lang na kayo ang napili. Oy nezen ang inyong mga imbitasyon. Nakokonsensya ba ko? Kahit sino pa kong hindi ka makikipagtulungan?
saya aking inspeksyon ngayon. Mapipilitan akong palisin kayo. Derating na si Pangilong Suanya mang sandali. Kung sasabok ang isyong ito, at makaraching sa kanya. Bilang bagong hirang na direktor, hindi ako sigurado kung ligtas ang posisyon mo. 3, 2, Tatanggapin ko yan. hindi na kailangang. Tingnan, siguradong pick ang sa inyo. Nagbibirok sa ba? Imbitasyong gito ay personal na ay binigay NI Secretary Sue. Maaari bang imagine pek? Ang imbitasyon mula sa pamilyang Sue. Sila naghahanap dyan ng kamatayan. Ang imbitasyong ito. Mula saya kulay hanggang saya tekstir nito. Kumpara siya akin. Ay totoo lang na napakamura. Peke ito. Napakawalang ayos pa ng pakakagawa. Nakakatawa. Tubain mo dong. Pinapangarap na magkakaraniwang tao. Pare-pareho lang ang imbitasyon ng lahat. Ayon sa patch na, ingayo alam na ng lahat na ang sayayo. Aiki! Chanlin, hindi ka dapat nagsasalita ng walang kabuluhan, ng walang basehan. Paanong walang basehan? Tingnen, ninyo ito. Wala man lang itong tatak. Napakapangit ng pekaka-for... Ikaw ba? Ang gumawa ng pakyang ito. Pero iba, ang sa akin. Ito ay isang espesyal na pribileyo na isinawajin ng grupo. Saya mga senior na kawani. Isa pa, ipinapakita nito ang halaga at pagpapahalagang ibinibigay sa akin ni Pangulong Su. Ang asawa ko ay napakausa, hindi gaya ng ilang babay na nasa edad 20 o tenakte nagtatampaso lang. Namumuhay saya panlilin lang. Asawa. Ano ang amoy na ayan? Mabaw at makasim. Nakakadiri. Seguridade, dalasin ninyo at ilabas ang babaeng ito. Sandali. Ito ay may eksklusibong tatak. Hindi siya pamilyang Su. Walang iba kung may ganyan. Ang kahadyo na ito ay isang panloob na imbitasyon na may pinakamataas na pamantayan ng pamilyang Su. Ito, tunay ngang ito ang eksklusibong tatak ng pamilya. May gusto pa bang sumunod saya kanilang katapusan? Sugot kayong lahat ng sabay-sabay. Chanlin, huwag kang masyadong magyabang. Siya, pinuno ng samang itim na tiger. Ang pagbabagsak sa kanya ay nangangulugan ng pakinsulto sa pamilyang Chun. Ang pamilyang Shonotso ay may kusan sa kasal. Sa pagsasama ng dalawang makapangyarihang pamilyang iyon, hindi kaya magtatagaw. Dati ang pamilyang Chen ay naiya sa kasunduan sa kasal na ilon. Pero nyalo ay ipinagmamalaki na naman nila ito. Talagang kung ano langgeng, paper sa kanila ang sinosabi. Lagi silang may dahilan saya lahat ng bagay. Chanlin, bakit hindi ka nalang umalis dito? Or magtago muna. Huwag ka munang pumunta sa opisina. Ako na ang magpapaliwanag kay Batang Panginong Su. Itigil MOU ang pagapunbaga Batang Panginoong Su. Siya ang pinakamakapangyariang tao sa Tianay. Ang gabot ng Juling Group ay alos walang anggang tunay mong na tungkol naman sa kanya siya ay siyang mababang guwardiya. Lamang saan niya akala ay makakabagtago siya. Hayaan mong sabihin ko saya iyo. Sample ang mika ng Batang Panginoong Su. Saya pa ka kataong ito. Sino enge? Nakakalam. Baka mapunta ka saya ilalim ng dagat. At Majing Pachkain. Nang Hulihin ninyo siya. Patahimikin ninyo siya. Sino mang makagagawa nito ay ituturing na bayani. Manga pamilyang Chanotsu. Sandali. Batang Panginoong Su. Siya ay tunay na walang kapantay. Kinuha niya ang kontrol sa pamilyang Su sa edad na 17 ng haraw na ilong. Ang manga pamilihan saya Wall Street ay nalinis ng lahat. Ang Leat Essay. Underworld at Essay Manga Elite. Nabilog ay gumagalang sa kanya. Eko na babae binastos mo ang Batang Panginoong Su. Sisiguraduhin niyang matututuhan mo ang tunay na kahulugan ng isang bangungot. Chenlin, iminumungkahi kong lumuhot ka ngayon din. At magbagapuge, essay, o teteka ay tiyenda ng 3 beses, baka, makapili, kapaneng, disenteng libingan. Kung hindi... Chanlin, hindi mo pa rin ba iniisip na matutupat mo? Ang ilong kasunod sa kasal kay Batang Panginong Su. Isang babing may masamang reputation na nangakit pa ng sariling bayaw. Matagal mo nang nawala ang karapatan na medjing kanyang kasintahan. Isa pa, hindi siya titingin saya iyo. Kahit pa siguro siya ay bulak. Akala ba ng pamilyang Chun ay siya ang... Ijichi sa lahat. Balak na sana ni Batang Panginoong Su. Nagamiching ang tao na pagipulongin na ito. Para kansalahin ang inyong kasunduan. Ay kang isang parasito. Hindi ba isang pakakataon lang ito? Sa totoo lang, matagal ko na rin ikinakasuka ang kasunduang ito. Ipatihil na natin. Sa ngayon, ako riyan. Kay Kawai. Chan! Masama ito.
Galit na si Batang Panginungso sa kanya. Matagal na niyang gustong ikansela ang kasal. Kapag nalaman niya ang gulo na ito, tiyak na magjinjingit siya sa galit. Kailangan mo nang tumakas ngayon din. Bakit mo na naman ako pinapatag? Akala mo ba? Ay daga ako. Ano, pang hinihintay ninyo. Bilisan ninyo at patayin siya. Dumating na ang Batang Panginong The film was translated and narrated by M. Media. Hindi bate hinihintay natin si Batang Panginoong Su. Bakit hang? Asawa ko, ang kasama ni Secretary Su. Sisiya ba talaga ang Batang Panginungso? Batang Panginoong Su. Sino sa mundong ito ang hindi nakakakilala sa aura ni Batang Panginungso? Ang kanyang pangalan ay Jumanik sa Bontianay. Sino magnamakpanggap bilang siya? Malugod naming tinatanggap ang pagdating ni Batang Panginungso. Naway, Pachiloy na yumaman ng Junling Group. Ang makikita si Batang Panginungso ng personal ngayon ay isang malaking karangalan para sa akin. Ko ang pinuno ng samang itim na tiger. Siya, hindi ko po talaga sinasadyang magdulot ng dula. Siya po. Sabi niya po ay basura lang ang pamilyang Su. Pilit na kumakapit sa amin kaya. Nagpadala lang ako sa bugsunay dandami. Sino? Tayong basura. Batang Panginungso ang babaeng ito po. Hindi kaya po alam kung paano siya nakapasok sa yapiging. May komento ka ba? Tungkol sa asawa kayo. Ano iya? Ang Pangulong Su ay may babay. OTT isa siyang gwardiya. Napakasurreal nito. Hindi si Pangulong Su. Siya. Balita kayo ay maraming nangyari sa lugar na ito abang wala ako. Lider ng samang itim na tiger. Pangulong Su, wala po talaga kong kaalam-alam. Siya ang iyong asawa. Kung alam ko lang po, kahit pa bigyan ninyo ako ng sanang beses na lakas ng loob, hindi ko po magagawang makialam. Nakamali po ako. Lahat ng taong narito ngayon. Gusto kong bali ninyo isang braso. Hindi siya bawachi isa sa kanila. Batang Panginoong Su, kapag natala kayo ng kahit isang segundo, ang aking pamilyang Su, tatapusin ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Chen. Opo, Batang Panginoong Su. Lumayas ka. So siyang gifeng. Hindi ko inasa na lalawang ito ay talagang nagkatuluyan. Paro huwag kang makmadali. Kapag dumating na prinsipe ng pamilyang Gisyong. Doon pa lamang talaga. Sasapit ang kasukdulan ng palabas na ito. Asawa ko tumigil kangga saya eksena mo. Talagang ii ko ay. Matagal ko na itong sinabi sa inyo. Ilang kayo naniwala sa akin. Anto. Ipinapahayak ng Batang Panginoong ito. Mula sa sandaling ito, ang tanging manugan ng aking pamilyang Su, si Xiongling Lama. Babaeng ito ay hindi lang mausay sa pakikipaglaban. Napakazubat rin niya. Teka, hindi tama iyan. Hindi bot ang Pangulong Su ay nakatali sa isang kasundawan. Sa hindi mo ba nakita? Chenlen, Enk, Pamuliang Chun. Hindi mo pa rin ba makuha? Lahat si kayo. Ang kasunod sa kasal ng aming mga pamilyang Suachan ay pinakdesisyonan ng aming mga magulang. Wala akong intensyong saan dito. Mahal namin ang IC sa ni Chunli. Kami ang magiging mag-asawa. Kaya na pagdesisyonan ko. Sandali lang, asawa ko? Sa katunayan The film ako? was translated and narrated Chunli. by M. Media. Hindi ko nasabi sa iyo ang tungkol sa kasal.
Kasalanan ng Shoyong. Huwag kang mag-alala. Muling gayo ang GKO na. Hayang makaranas ka ng anumang sama ng loob. Hoy, hindi iyon ang ibig kong sabihin ako. Chanlin, hindi ka inasahan na ikaw ay magiging ganito kalala sa keso. Pero sa kabilang banda, sino Benendi? Huwag kang mag-alala. Hindi kayo babaeng iyon ang pahinga. Hindi ko man lang siya sinulyapan. Kahit pa tumayo siya sa tabi ko, na walang suot na damit, hindi ko na siya pagtutunan ng pansin. Sigurado ka ba? Hindi ka na nanawala. Essay, akin. Pupunitin ko ang kasunduan saya kasal ngayon din. Mula sa sandaling ito, sa iyo lang ako. Dumatsin ang aking pamilya ang gisyong. Narito ka na rin sa iyo, wakas? Marigo na kami naginti sa iyo ni Batang Panjinungsu. Gius kayo, tunay na makapangyarihan ang pamilyang Sean na ito. Hindi lang sila ang pangunahing pamilya. May ugnayan pa sila sa kagawaran ng digmaan o sa samang itim na tiger. Sila ang hindi mapapabulaan ng nangungunang pamilya sa Takichi. Ikaw na mabahong gwardiya. Sinasabi ko sa iyo. Lumayas ka na ngayon din. Huwag mangharangan ang daan para saya dalagang anak ng pamilya Chun. Chenlin, napakaraming taon na ang lumipas, pero wala ka pa ring progreso. Kaya naging gwardiya ka na ngayon? Kumikita ng 2,500 saya isang buwan. May lalaki pa abang tingin saya yon ang pangalawang beses? Magkakilala kayong dalawa. Hindi lang tayo magkakilala. Lubos nating kilala ang isa't isa. Mukhang may alitan na sila noon pa. Dahil sa kusok na pagmumuhan ng pamilyang Gisyong. Natural lang na hamakin sila ni Chanlin. Punto ka. Pero nang mangyari, hindi ako papayagin na paing si Chanlin. Batang Panginoong Su. Siya yang namangang pagpunit siya kasunduang ito siya kasal. Paano? Kaya ito, sumama ka saya aking pamilyang Chun. Otit majing aking manugang na nakikipisan. Nagatenay naman na ang haking hasawa. E na-diagnose na may cancer? Sino ka sa kala mo? Para may karapatang manuro. Sa babae kayo. Isang kagalang-galang na Batang Panginoong Su. Ela mo ba talaga ay hindi ke karapedo pot sa kanya? Maari bang ang iyong kasintahang security guard? Ang karapat dapat. Get gusto ko. Security guard pa man din. Kahit chipulubi ayo bra. Ang mangga hanggal na ito. Tunay nga silang makasintang tadana ang naglayo na wagas ang pagmamalan dahil hindi ka nakikinig saya katwiran. Tuturuan kita ng leksyon. Tungkol naman saya kasunduan saya kasal. May panaham pa ang Batang Panginoong Su para pag-isapan ito. Hello? Ipatigil egat ang lahat ng proyekto nang ipamilyang gesu salong gesoj na ito. Tinapay ba ang gusto mo o engeyong danggat ang Batang Panginoong Suay isang tahong makatwirang. Naniniwala ako na sa iyong puso. Alam mo na ang sagot. Narrated by M Media. Pinili kayo si Chanling. Wala nang makakapagpabago parun. Kay Tapang. Gayunman, ang babaheng ito ay mausis. Gano gaba katagal ang inyong marupok na pakibig? Natatagal talaga. Hindi Batang Panginoong Su, may balita mula sa lube ng grupo, may malaking kakulangan sa ating panlob na pondo. O tete lahat ng ating mga katuwang o tete mamumuhunan ay binawi na ang kanilang pondo. Bang may gawa nito? Abanggang, babaeng gito, ay interesado pa sa iyo. Lumapit kat sumanot ng mapayapa. Kung hindi sa sandaling lumabas ka sa pintong ito, tunay na mapapabilang ka na sa kanjang antas. Gusto mo akong pasukin huwag ka magpangarap. So siyang gipeng, binigyan kita ng pagkakataon, pero wala kang silbi. Kuwang nagdala nito sa iyong sarili. Epektibo gaj, inakanunsyo ng pamilyang Su, ang pagtanggal kay Su Changfeng. Saya kanyang posisyon bilang pangulo ng grupo. Pangatlong tito kayong mangga. Sa lube ng maraming tahon ng pakunlat, NG pamilyang Suay Lubos na nakadepende sa pamilyang Chen. Engalyon,
Kinalaban emoyo ang panganay na anak ng pamilyang Chen, kaya natural lamang na wala ka ng kwalifikasyon na manatili saya upuan ng presidente. Hindi nang namin ipinabayad sa iyo ang pagbagsak mo, Mark. Pagbura sa nawalang pera ay sapat na kabutsihan namin. Ngayon lang ako nakakita. Nehetotong berze ng magsasaka o tete ng ahatay. Hanggang sa wako ay walang hinawa, kundi maging mabuti sa inyong lahat. Nagtatrabaho, siya ng todo araw-araw. Para lang pakainin kayong lahat. Hanggang sa kayo ay tumaba at lumaki ang manga. Tiyang, Paano mo nasasabi ang ganyan? huli na para subukang lumayo ngayon. Uli na ang matandang Ginoong Su. Malamang na hindi pa alam ang tungkol dito. Kung malalaman niya, tiyak na magagalit siya hanggang saya mamat. Ang tanging dahilan kung bakit ang kumpanyang ito ay hindi pa nakakapasok sa Global 500 ay dahil pinapakain nito ang mga teong tulad ninyo. Chanli! Hindi mo pa nakikita. Malawak naman do, hindi ba hamak na nilalang? Bakit nakukunwari ka pa rin? Sa pagkakataong ito ang pamilya siya na mismo ang nagsalita. Ano pa mababago? Di isang amak na tulad mo. So siyang gifeng ay wala nang ibang mapagpipilian kundi ang manatili bilang manugang na nakikipisan. Kung hindi, tuluyang mawawasak ang buong pamilyang Su. Kontrata lang ilon sa munisipyo. Kung hang asawa ko ang maganggat ng kontrata para saya buong daksya o kahit sa buong mundo, kaya ko hitong ibigay sa kanya neng walang anumang aberya. Narinig niyo ba iyon? Naririnig niyo ba ang sinasabi ng mababang uri na ito? Ipinagmamalaki niyang kaya niyang isara ang mga internasyonal na kasunduan. Napansin ko na ikaw na mababang uri mahilig ka talagang mangarap. Alam mo ba kahit? Ang ilang chichiki sa ingals. Dale siya yung kasalukuyang katayo, Chenlin. Kung determinadong mong magmalaki at magpakitang hilas, si gagawin mo, bakit hindi tayo magpustahan? Kung ang lahat ng mga kwentong pinagsasabi mo ay makakatoto, maaari mong kunin ang 70% ng mga share ng pamilyang Su, kunin mo ng lahat. Pero kung matalo ka, hindi lang siya mananatiling manugang na nakikipisan, kundi mula saya araw na yon, ang pamilyang Su ay magdadala ng pangalang Chun. Naglalakas loob ka bang tumaya? Tatanggapin ko ang hamon na iyan. So kung maari akong magsalita, ajaan mo na. Alam mo sa iyong sarili kung gaano kahirap kumuha ng mga kontrata sa hibang bansang galon. Paano tayo lalapitan ng isang malaking manlalaro? Buket parito. Ang ating grupo ay naharap sa kakulangan. Kung lalalala ang hidwalang ito, tayo ang mahihirapan. Sa kalipin na magpapi, dapat nating ibigay ang lahat ng makakaya natin. Naniniwala ako sa iyo. Ilang pieces mo na itong nagawa noon. Kaya mo rin itong gawin ngayon. Pero, huwag kang magalala, maliit na bagay lang ito. Maguntay ka lang o tititingnan. Chanlin, hindi ba sinabi mo na kaya balikin invest sa isang tawag lang sa telepono? Bakichi, walang gitugong. Nakikita kayo na siguradong ang mga telepono ng mga internasyonal na heavyweights ay sabay-sabay na nawalan ng sigli. Hindi ba tama? Aminin mo na, Chanlin. Isa kang tunay na taong giwalang-giwala. Bilang isang tao, ikaw ay tsuklam at mababa. Sa iyong mga kilos ita ay isang ganap na bigo. Hindi sigurong masarap sa pakiramdam na magkaroon ng ganito kagandang pagkakataon o tete sayangin lang. Sayang, may gineng asawang golden turtle na pinaghirapan mang makuha ay kailangan ng gayong lumapit at maglingkod asya akin. 10 minuto na ang nakalipas. Patuloy pa rin ang pagbagsak ng cake. Maaari bang sa pagkakataong ito talo ka na sa sugal mo? Junlen sa ganitong pagat, naglalaro ka pa rin sa iyong telepono. Bakit hindi ka magmadali o teti humanap ng paraan? Gusto mo ba talagang na maglingkod ang iyong asawa sa iba? Siyempre, hindi. Ang lalaki ko ang pinagtunan ko ng pansin ay bawal saya iba maliban saya akin. Gimpaman ang koneksyon sa internet sa iba yung dagat na ito ay talagang
may na. Ang malaking puhunan ay antanting pumapasok. Megente, tayo, o tetitingnan. Malaking puhunan. Anong klaseng biro ang ginagawa mo? Bakit hindi mo na lang sabihin ng Wall Street? Pinatatakbo na ang pamilya mo. Ang aching, pasensya, ay hanggang 10 minuto lang kahit pagkalipas ng maraming tahon ang agawin. Ang manga. Bagay saya iyo ay napakadali, paring, dali ninyo ang batang Panginoong susabay. O tete pakitunguhan siya ng maayos gamit ang pinakamainam na pagkain o tete inumin. Hoy, chinginan niyo. Paano ito nangyari? May mali ba? Paano bigla? Tumalo ng ilang beses ang halaga ng stock na ito. Chenlin, alamin mo kung sino talaga ang tumutulong sa kanya sa likod ng mongga eksena. Tingnan MOU ang balita. Palit na Yamainichi. Sa pangugunan ng pamilya George Nengwal. Ng pamilyang Suezville, 20 siyam internasyonal na aristokratikong pamilya. Ang espesyal na nayan sa pamilyang upang pag-usapang pakikipagtulungan. Ajong Ling Gropi ay nabot na ang rurok. Mula nang ito ay may tatak. Siya lang mag-isa ang nagdala ng napakalaking puhunan. Nakbukas na mga panagdigang merkado. Ang ganong mga koneksyon, ganong mga paraan. Chanlin, ilan ba talaga ang pagkakakilanlan mo na hindi kawalan? Diyos ko, hindi lang nito dinudurok ang pamilyang Chun. Dinudurok nito ang buong bansa. Chenlin, paano mo nagawa ito? Sabihin mo, sa akin, hindi ba? Ito, kaunting bahagi lang ito. NG, nakarahan ko sa mundo ng manga connection. Hindi na dapat banggitin. Itulo imo lang hang iyong pagpapanggap. Imposible. Ang gitakibo ng gistoki na ito ay walang loikal na paliwanag. O tete, ang manga taong iyon, kung hindi, sila manga impostor. Paano nila nagawa yon? Lubos kami nagchichiwala sa Ling Gropi. Magdaragdag kami ng puhunan saya hinaharap upang ibigay ang aming buong suporta. Binibining Chanlin. Makakaasa ka sa kung paano ko pangangasiwa ng manga? Ipagpatuloy mo lang. Sandali, ang pangalang Chunlin ay tila pamilyar. Parang narinig ko na iyan saya balita dati. Iniulat iyan saya balita kanina. O teang, pamilyang Chumpaang, tumawag sa manga pulis. Mahari, kaya. Chenlin, nahulag ba talaga siya sa kanyang bajaw? Chenlin, ano ang ginawa mo? Nakalimutan mo na bayong lahat kayo, ilang taon na ang nakalilipas ang walang haya o masamang babaeng ito ay nasa lube ng silid ko. Nakikipagtalik saya kanyang bayaw. Iyon ang dahilan kung bakit binali ng pamilyang Chun ang kanyang mangga binti at itinakwil siya sa pamilya. Paano nagarong eng masamang babaeng ito? Nang mangga koneksyong tulad nito, napakalandi o tetay mapagunwari mo, isyang sanay na manloloko. Akala mo ba sa pagipapakazaw sa konya ay makakaroon kay NG komportabling buhay bilang isyang manugang na nakatira sa bay. Ano, Chenlin? Ikaw ba talaga ang masamang babaeng nakikipagtalik saya kanyang bayaw? Ako? Nga, iyon. Ako, gusto ko lang The targetang film ang was manga translated asawa ng and ibang tao. narrated by M. Media. Pati ang manga kalbo. Manga matataba. Kahit sino ay pwede na Imposible. Chanlin, itihil mo na ang ako iyang na nasa litrato. kaya. May dela ka rin palang kasuluan saya kasal. Nung pinakasalan mo ako, hindi mo man lang sinabi say, akin. Kailan mo ba eksaktong? Nalaman na ikaw ang aking ikakasal. Ilang minuto lang bago mo yung ginawa iyon. Tada na nga naman tayo. Kung hindi dahil saya hindi nasang pakikita na iyon. Sana ay pinalampas ko ang isang gikohang babay. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kung gayon itutuloy mo pa rin bang ipatigil ang kasunduan? Chanlin, hindi mo naman inisip na ikaw lang ang may beker, hindi ba? Hinihiling ko sa Panginoon ng hukuman na mamagitan o tete wakasan ang kaguluhang ito. Sino mang humarang saya landas ng pamilyang Gichun? Ipapatayin ng walang awa. Ito ang numero ng organisasyong terorista sa mundo. Ang banal na hukuman ng kanlurang. Ang lakas ng Panginoon ng hukuman ng mangga batala ay isang misteryo. Jiaosheng, Sinasabing hindi pa sila natatalo saya 10,000 labanan. isang tauhan ng banal na hukuman ng kanluran. Kung makakarap natin sila tapos na tayo. Ikaw na walang kuntang gwardiya. Hayaan mo na kitang medjing mapakmataas. Hayaan mang sabihin ko saya iyo. Taong ito ay mula sa numero ng puwersa sa mundo. Ang kanluraning hukuman ng mga bathala. Pasiyeng long mismo ang pumunta rito. Tiyak na mamamatay siya.
Ang hukuman ng mangga batala ay laging kilala sa buong mundo sa kanilang malupit na parahan. Inaasahan ko neng makita kung gaano karami sa iyong madulas na dila ang matitira pagkatapos ng araw na ito. Ano ang tinitingnan? MOU. Gusto mo ba akong labanan? Matagal ko na rin gustong kitilin ang buhay mo. Gasto kitang patayin ngayon din. Itapon ka sa dagat para ipakain sa mga isda. Sa mangga luma monggo buto. Hindi kay mananalo kahit paywasiwas mo hanggiyong. Mangga braso hanggang sa mga po. Iyeng mangga ito. Nagbago na isip ikaw. Hindi na kita ipakakain sa mga isda. Itatago ka ang mga abo mo sa yaking tahanan. At tuwing may oras ako, ilalabas ka ang mga iyon para tingnan. Kalimutan mo na. Nung una mong sinabi iyon, sinipa kita ng higit saya. 1 kilometro ang layo. Ikaw nadayuhang bata. Nunay binugbog kita nang husto kaya hindi mapigil ang pogihimo sa loob ng ilang buwan. Araw-araw. Kailangan kang linisin ng ibang tao. Nakalimutan mo na ba? Aw! Mas mabagal ka na. Hindi ka na kasing galing gaya ng dati? Ano ang nangyayari dito? Magkakilala sila. Chunli, may kakilala ba kayo? Panginoon ng hukuman. Kilala mo ba? Siya. Nang malapitan. Si Jempre akong ga. Ang pangkalan ni Jean kaninang ginglong ay kilala na sa loob ng mahigit 1 dekada. Hindi ko nakalimutan ang kaisa raw ni John. Ano ang sinasabi niya sino siya? Siya ang arinang ginglong. Siya ang haligineng daksya. Kanyang pagkakakilanlan ay siyang misteryo at itinatago ito sa buong mundo. Siya ba talaga ang taong ilon? Huwag kang magpatawa. Personal na kinumpirma ito ng Panginoon ng hukuman ng mangga batala. Paano makakaroon ng pagkakamali? Ano? Siyang hari ng ginglong. Paano nangyari iyon? Del sabi ko, nohong ipinaghatanggol ko hang, bajan o tebi na bantayong hang, ating mangga hangganan. Naglalaro ka pa, saya putikan. Kaya pala ang taong nasa tabi ko. Ang pinakamalakas na tao sa Daxia sa simula pa lang. Hindi katakataka na lampasan niya mga krisis na iyon kanina. Naparlaro lang. Sa isang panig na raw ng jinglong. Saya kabilang penik ang kanluraning, hukuman ng mangga batala, ito ang mangga nangunguneng organisasyon ng Gedasya at ng internasyonal na komunidad. Kung maglalaban sila, hindi ko alam kung sino ang mananalo. Siguradong mananalo ang hukuman ng mga batal. Ang kanilang hanay ay puno ng mga elite na ang bawat isa ay kalang lumaban sa isang buong batalyon kahit para saya hari ng jinglong. Gano man kalaki ang kanyang talento. Hindi niya kayang lumaban sa isang hukbo ng mag-isa, hindi baka o sumasa ngayon. Panghinon ko gadya ng kasabihan upang mahuli ang mangga bandido hulihin muna ang pinuno. Ito ang perpektong pagkakataon. Upang pukseng hang, ginglong sa haisang, iglap hanggate na mamatay si Chunlin. Mawawalan ng lider ang inglong na magdujelet ng kaguluhan saya kanilang hanay. Oras na iyon. Wala nang dapat ikatakot ang hukuman ng mangga batala. Manay Mikicha. Si Chan ay isang pambirang talento para sa mundo. Isang katunggaling lubos kong iginagalang. Ang isang masamad mapaninang babaeng gaya mo ay walang karapatang papirin kanyang kapalaran. Chanlin kung sasali ka sa yaking banal na hukuman. Makikipaalyansa saya akin. Puputulin ang ugnayan saya yinglong. Tijak na sasakupin natin ang mundo ng magkasama. Narinig ko na ang linyang giyan, mahigit 100 beses na. Nagsasawa na ang gemanggatay nga ko saya pakikinig. Kung hindi ka maglilink essay akin, kung gayon ikaw ay aking kaaway. Alam na alam mo ang mga pamamara. Na ginagamit siya ng ibanaw na kuman sa mga kaaway nito. Ang nakakatawa, may pagkamatigas ang ulo ko. Habang lalo mo akong pilitin, lalo akong lumalaban. Hindi ako tinatablan ng iyong panghihikayat sa kabila ng iyong pambihirang talento. Nakapanghinayang ito. Maliit ka napakalit mo. Masyadong makitit ang iyong pananan. Akala mo ba saya pamamagitan lang ng baril na iyan ay madidiktahan MOU ang kahihinatnan nating dalawa? Siyempre alam kayo. Kau! Gumamit ka ng mahikang silanganin. Ito ang karunungan ng ating mangga ninuno. Nasadyang idinisenyo para duruhin kadyong mangga huwat na dayuhan. Umalis, Kay. Ang pinakamakapanggiron, bansa sa mundo, na gumagamit ng ganyang kaduming taktika. Inaasahan ko na iyan kung ano ang amosyaring aso. Parehong nakakahwa. Mangga general ng banal na hukuman elabis na pinupuri.
Bilang ang inglong. Kau! Emigiatalo na. Chanlin, naglalakas loob ka bang lumaban sa akin hanggang kamatayan? At gusto mo pa rin makipaglaban hanggang kamatayan. Ilang tahon mo na bang inulit ang linyang iyan? Sige, bala ka. Makikisabay ako sa iyo ngayon. Pero para sa araw na ito, hindi ako gagamit ng anumang teknik ng jinglong. Ipakikita ko sa iyo kung ano ang tunay na martial arts ng Daxia. Wala kang kwentang talunan alamin MOU, ang yung lugar, ang penjanyon ng kaluraning hukuman ng mangga, batala ay isang pandaigdigang Panginoon. Minsan sa siyang gabi, nilipol niya ang bawat gang sa Amerika. O tete kinikilala bilang nangungunang esasen sa Amerika. Kahit naikakang, ari ng ginglong, mabubukbok ko ng husto, saya lube, ng ilang minuto kong kakalabanin mo si A. Chanlin, mismong pasipin na ang bibig manggi dyan. Ay hindi na makakapagsalita pa ay lubos akong kinatutuwa. Nakapagpapaganjak sa akin. Nakapupukaw ng damdamin. Walang gaanong pagbabago. Nakakakawa, KP, ring. Alika tapusin na natin ito sa isang gala. Napakalakas ng pursa ng iyong palat. Anong klaseng sining ng pakikipaglaban ito? Natutunan ko lang yan. Saya mangga matatanda saya part. Maksene lang ng kaunti araw-araw. Mabutihan para maiwasan ang pamumuo ng dugo. Sa dami ng taon ko saya paglalakbay, saya mando. Wala pa akong nakakatapat. Hindi pa natatalo. At hindi pa sumusuko. Gringadyong natalo mo ako. Tinatanggap ko ang aking pagkatalo. Tama. Natama na. Imuwi ka na at maganap ka nang makakain. O tete itigil mo na ang pambobola. Hinding-hindi kita tuturuan. Chenlin, kahit kahanga-hanga kaano naman, hindi mo pa rin mabubura ang bait ng pagkakaroon ng nararamdaman para sa iyong bayo. Ang pamilya kong Chen ay inding-hindi kailanman kikilalanin ka ulit ikaw na mura, malanding babae. Chanlin kahit gaano ka pakasikat sa labas. Ano naman ang alaga ni John? Ang tiyahay pakaari ng pamilyang Chan. Hindi ka patatawarin na di pamilyang Gisyong. Pagdating ng panahon pakakasahin namin ng ibang pamilya para sabay-sabay kayong i-boycott. The film was translated and narrated by M Media. Jinglong, unang commander ng Lehiyon. Nagulat si Jongyun sa hari ng Yinglong, bay ni Bening Chunlin. Magulat saya hari ng Yinglong. Yinglong warrior. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo, wala nang ganyang pekpugay. Hayaan mo na, hayaan mo na. Tumayo ka na o te magtrabaho. Opo. Hulihin ang lahat ng mga taksil na rebalda. Epo. Huwag kayong gagalo. Sa anong, batayan ninyo ako arestuin. Kahit ikaw pa si Yinglong. Kailangan mo yun ng kaso para mengaresto, hindi ba? Kaso, ang inyong pamilyang Chen ay nakipagsabwatan sa mga kriminal at ang angkan nenglin ang nagbintang saya, hari ng Ginglong, ang bagay na iyan ay sapat na para atulan kayo ng kamatayan ng 10,000 beses. Dalin sila. Galaw-galaw. Galaw-galaw-galaw. Bijan ni Su Changfeng. Azawa. Hindi mo na kailangan pimara essay Yinglong, hindi ba? Bira tayong garune ng ganitong bokasyon, maari bang huwag na muna nating pag-usapan ang trabaho? Siji. Hoy! Ano bang ginagawa ng matandang? Ito rito ng ganito kalalim ang gabi. Oy, matanda, sabihin mo sa aking Kang Mei. Kalangan, kung wala ka namang sasabihin kong gayon. Kaalis mo lang saya kagawaran ng dikmaan. Sabi mo wala ka sa aking tabi. Wala man lang akong makalaro ng ahidres. Puro mahina lang ang kalaro. Oy, Commander, hindi bot kakatapos ko lang, manalo sa laro. Anong gipanalo-panalo? Sa honde na yung hindi ako seryoso. Hindi yung bibilanjing.
Nainip ba kayong dalaw? Si Shina, tana engi biru pao na natin ang negosyo. Medyo mapayapa ang mga bagay-bagay kamakailan. Partikular akong nagpetisyon sa himpilan. Nabigyan ka ng 2 taong bakasyon. Sa panahong ito, dapat ay makaanak na kayo. Siyempre, kung may series namang jari, kailangan mang bumalik. Huwag kang mag-alala, Ate Chunlin. Tinitiyak kung hindi ako magdudulot saya. Iyon ang anumang problema. Bibigyan kita ng sapat na panahon para magkanak. Paalam. Kung giganong ko na lang, ang magpapasa ng lahat ng trabaho kay Shin. Gugugulin ko ang oras ko para samahan ka. Utusan amoyo ba si Shuchin? Babayaran ko siya ng triple sa sahod niya. 3.